Pagod na ang Diyos sa pamamahala sa mundo, kaya naghulog siya ng isang immortal na globo sa Earth upang mag-evolve at pumalit sa kanya. Ang orb ay dumapo ng maayos sa isang bato at binago ang sarili sa hugis ng isang bato. Makalipas ang ilang sandali, ang mismong lugar ay nakakaranas ng pagtaas ng temperatura, na humahantong sa pagbuo ng lumot, at ang globo ay naging lumot. Habang lumilipas ang oras, ang lupain ay nababalot ng nyebe, na sumasakop sa buong lugar. Isang sugatang lobo ang lumabas sa paligid at bumigay sa mga pinsala nito kung saan mismo matatagpuan ang globo. Ipinagpapalagay ng orb ang hugis ng isang lobo, at pinagaling ang pinsala ng lobo. Ang orb ay may kakayahang tumpak na kopyahin ang form ng host na kumukuha ng lahat ng detalye ng kanyang kinopya. Ang sugat ay walang banta sa globo dahil mabilis itong gumaling, at mabilis na natututo ang orb kung paano maglakad. Di nagtagal, ang orb ay umabot sa isang settlement na mukhang inabandona. Isang lalaki, na hindi alam ang pangalan, ay lumabas mula sa isa sa mga kubo. Sa paghusga sa kanyang reaksyon, mukhang pamilyar siya sa namatay na lobo. Tinukoy niya ang lobo bilang Johan, ngunit hindi alam na ang kanyang tunay na lobo ay namatay na, at ang nilalang sa harap niya ay isang ganap na natatanging globo. Dinadala ng lalaki ang globo sa kubo at inaalagaan ito. Nang gabing iyon, ang orb ay pumunta sa tabi ng lalaki sa kama, pinapanatili siyang mainit. Kinaumagahan, isiniwalat ng lalaki na siya ang nag-iisang naninirahan sa pamayanan. Ang kanyang pamilya ay nagsimula sa isang paglalakbay sa katimugang rehiyon sa paghahanap ng paraiso. Ito ay malawak na pinaniniwalaan na mayroong isang kasaganaan ng pagkain at prutas sa timog na rehiyon. Pinili niyang hindi pumunta dahil pinakiusapan siya na alagaan ang kanyang lola at iba pang matatandang tao. Ang lahat ng iba pang mga individual sa settlement ay namatay, na iniwan siya bilang ang tanging nabubuhay. Matyaga siyang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga mahal sa buhay at samahan siya sa paraiso. Nang maglaon sa araw na iyon, matagumpay na nakahuli ang lalaki ng isang malaking isda. Mahusay niyang hinihiwa ang isang bahagi ng isda para maghanda ng pagkain para sa kanila, at itinatago niya ang natitirang bahagi bilang reserba. May mga tuyong isda din sa mga dingding na iniimbak ng lalaki. Sa loob ng kubo, may dingding na ginuhitan ng mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya ng lalaki. Di nagtagal pagkatapos nito, nagpa siya ang lalaki na hanapin ang kanyang pamilya. Kinaumagahan, inipon niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglakbay patungo sa paraiso. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa timog, at ang lobo ay patuloy na sinasamahan siya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungong timog, napansin ng lalaki ang isang bato na nagsisilbing marker. Napag-alaman na iniwan ng kanyang mga kapamilya ang bato bilang gabay sa kanya or sa sino mang nagnanais na sundan ang landas. Sa paglipas ng mga araw, sabik na ipinahayag ng lalaki ang kanyang pananabik na marating ang paraiso at muling makasama ang kanyang pamilya. Sa sumunod na eksena, nawasak ang yelo sa ilalim ng mga paa ng lalaki, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa tubig. Siya ay umahon at sa una ay naniniwala na ang lahat ay maayos hanggang sa nalaman niya ang isang pinsala sa kanyang hita, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakbay. Gayunpaman, mabilis niyang naranasan ang epekto ng pinsala habang patuloy itong lumalala. Pagkatapos, narating ng lalaki ang isang lokasyon na tila isang sirang settlement. Napansin niya na ang isa sa mga marker ay minarkahan ng X. Ipinapalam nito sa kanya na wala sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang nakaligtas sa puntong iyon, lahat sila ay pumanaw na at ito ay nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata. Dahil sa epekto ng sugat, nanghihina na siya at nakapagdesisyon na niyang umuwi, at dinala niya ang lobo sa buong paglalakbay. Ang lalaki ay matagumpay na nakarating sa kanyang bahay, kahit na siya ay sobrang nanghihina. Kahit alam niyang wala na siyang pag-asa, nagpatuloy ang lalaki sa kanyang pagsisikap na manatiling matatag. Pagkaraan ng ilang araw, mukhang pagod na pagod ang lalaki, ngunit iniipon niya ang lakas upang bumangon mula sa kanyang kama at dahan-daang pumunta sa kanyang minamahal na upuan. Umupo siya sa harap ng mga larawan ng kanyang pamilya, alam ang kanyang nalalapit na pagkamatay. Siya ay nagsusumamo sa orb na lobo na alalahanin siya. Gusto niyang gamitin ang orb na lobo para sa mga layunin ng paggalugad, na nagpapahintulot sa kanya na ma-access ang mga lokasyon na dati ay hindi niya na-access, at pagkatapos ay pumanaw na siya. Ang orb na lobo ay nagbabago sa hugis ng lalaki, ginaya ang kanyang hitsura at sumasaklaw sa lahat ng aspeto na nauugnay sa kanya.
Ang orb ay umalis mula sa kubo at nagsimula sa isang paglalakbay upang galugarin ang mundo, na tinutupad ang pagnanais ng lalaking na mayapa. Habang ang orb ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa timog, nananatili itong walang kamalayan sa konsepto ng pagkain, na humahantong sa kanyang sobrang pagkagutom at sa huli, gayunpaman, ito ay hindi isang problema para sa kanya, dahil siya ay walang kahirap-hirap na muling mag-regenerate at makabalik sa buhay. Sa una, inabot siya ng 12 araw bago gumaling, at pagkatapos nagsimula siyang bumangon sa loob ng ilang oras. Ilang sandali pa, nakarating siya sa isang lugar na puno ng masisikip na kagubatan. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay aalis sa sobrang lamig na rehiyon. Nang wala saan, isang napakalaking oso ang lumitaw mula sa likod ng lalaki at muling binawian ng buhay. Susunod, inihatid kami sa isang nayon na kilala bilang Ninya. Si Marcia ay isang batang babae na masayang naglalaro sa kanyang mga manika, na magiliw niyang tinutukoy bilang kanyang mga sanggol. Bukod pa rito, mayroon siyang isang kilalang mas matandang babae na itinuturing niyang parang kapatid na babae, at ang kanyang pangalan ay Perona. Madalas na ipinapahayag ni Marcia ang kanyang kasob-ikan na maging isang may sapat na gulang. Palagi niyang iniistorbo ang kanyang mga magulang dahil sa isyong ito, ngunit pinaalalahanan siya ng mga ito na magiging mature na siya kapag naging 18 anyos na siya. Di nagtagal, dumating sa nayon ang mga emisaryo mula sa bansang Yenomi. Ang nayon ay napili upang magbigay ng isang bata para sa sakripisyo sa Onaguma. Ang layunin ng inisyatiba na ito ay itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon ng Ninya. Ang isang shaman na nagngangalang Pia ay naglalakbay kasama ang mga sugo, at responsable sa pagpili ng isa sa mga batang nayon na isasakripisyo. Ang shaman ay maingat na sinusuri ang mga batang babae at sa huli ay pinili si Marcia upang maging sakripisyo. Nagsimulang batiin ng mga tao si Marcia, ngunit hindi niya alam ang dahilan sa likod ng kanilang pagbati. Pagdating sa hamak na kubo ng kanyang pamilya, tinanong ni Marcia ang kanyang mga magulang tungkol sa dahilan sa likod ng mga mensahe ng pagbati na natanggap niya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga magulang, at tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mukha. Ipinaalam nila kay Marcia na siya ang napili, na sa kasamaang palad ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ang balitang ito ay nagpagulat kay Marcia, at ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang sa hindi pagiging handa na harapin ang kamatayan sa oras na ito. Pakiramdam ni Marcia ay nabigo siya na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang pagiging mature na babae, na isang bagay na sabik niyang inaasahan. Ang mga sugo ay pumasok sa silid at si Yasi ang pinuno ay inutusan ang mga magulang na lumayo mula kay Marcia, at hindi sila interesado sa anumang bagay na maaaring ikompromiso ang pagiging inosente ng babae. Si Yasi ang may pananagutan sa pangangasiwa kay Marcia hanggang sa dumating ang oras na siya ay isakripisyo. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang magdala ng mga regalo para kay Marcia, masaya na hindi sila ang isasakripisyo. Si Lala, ang kaibigan ni Marcia, ay nagdadala rin sa kanya ng isang magandang hairpin. Si Yasi ay palaging nasa paligid ni Marcia, at hindi man lang niya ito binibigyan ng espasyo para maligo ng mag-isa. Sa araw ng kanyang pag-alis, ang mga magulang ni Marcia ay nagpaalam na may luha sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, ngunit isang tao ang umatake sa kanila, at ang umatake ay nakilalang si Perona. Sinamantala ni Marcia ang pagkakataong makatakas at pumunta sa kagubatan. Siya ay nagulat at natakot nang hindi sinasadyang mahulog siya sa isang lawa at nasaksihan ang isang tao na umuusbong mula sa tubig, na tila muling nabubuhay, at ang individual na ito ay ang orb na lalaki. Nasaksihan ito ng mga gwardya na humahabol kay Marcia at tumakas sila sa takot. Ang orb ay umalis mula sa lawa, at sinundan ito ni Marcia. Sinusubukan ni Marcia na makipag-usap sa orb na lalaki, na hindi alam na wala itong kakayahang makipag-usap sa ngayon. Siya ay umaasta na parang isang aso sa anyo ng tao, gayunpaman, napagtanto ni Marcia na inosente ang orb na lalaki batay sa kamakailang kilos na ginawa nito. Bago sila mabilis na makarating sa isang puno na pinalamutian ng mga hinog at masasarap na prutas, magaling na umakyat si Marcia sa puno at maingat na kumukuha ng isa sa mga hinog na prutas. Inunat ni Marcia ang kanyang kamay, inalok ang prutas sa orb na lalaki, ngunit mabilis itong tinampol ng lalaki. Ang lalaki ay nagsimulang lamunin ang prutas na nakakalat sa lupa, at si Marcia ay kumuha pa ng mas maraming prutas, at ang lalaki ay mabilis na nilalamon ang lahat dahil ito ay hindi kumain ng napakatagal na panahon.
Matapos mapawi ang gutom nito, sinubukan ni Marcia na turuan ang lalaki ng isang simpleng salita na salamat. Hinawakan ni Marcia ang bibig nito at ginamit para mabuo ang salita, at si Marcia ay parang naging literal na ina ng lalaki. Nakatuklas sila ng angkop na lokasyon at doon sila nagpalipad ng gabi ng magkasama. Nang gabing iyon, nanaginip si Marcia tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang pagtakas. Nakikinita niya si Lala na isinakripisyo bilang resulta ng kanyang desisyon na tumakas, at nagising si Marcia na may guilty expression sa kanyang mukha. Kinaumagahan, bumangon si Marcia mula sa kanyang pagkakatulog at naghahanda na umalis para lamang matuklasan na ang lalaki ay patuloy na sumusunod sa kanyang likuran. Sinusubukan niyang itaboy ang lalaki sa pamamagitan ng pag-alok dito ng iba't ibang prutas, ngunit ang lalaki ay patuloy na sumusunod sa kanya. Sinubukan ni Marcia na magtanong tungkol sa pinagmulan ng lalaking orb, ngunit ang lalaki ay masyadong abala sa pagkain ng prutas upang marinig ang kanyang mga salita. Nagpasya si Marcia na bigyan ang lalaki ng isang pangalan at pinangalanan nitong Pochi. Hinango ni Marcia ang pangalan mula sa salitang immortal. Sa kabilang banda, nagpasya si Yasi na iwan ang dalawang gwardya kasama ang kanilang karwahe at ang nahuli na si Perona. Mahusay na ipinakita ni Perona ang isang kutsilyo na nakatago sa loob ng kanyang sapatos, habang ang dalawang gwardya ay abala sa kanilang pag-uusap, at mahusay niyang ginamit ang kutsilyo para putulin ang kanyang mga tali. Nang wala saan, isang napakalaking oso ang lumabas mula sa kagubatan at naglunsad ng pag-atake sa mga gwardya. Napatay ng oso ang isa sa mga gwardya habang matagumpay na nakatakas ang isa pang gwardya. Hinabol ng oso si Perona, ngunit mabilis siyang kumalas sa kanyang mga gapos, at tumakas sa tamang oras upang maiwasan ang pinsala mula sa oso. Walang humpay na hinahabol ng oso si Perona, ngunit matagumpay niyang naiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Nakarating siya sa parehong lawa kung saan nahulog noon si Marcia. Sinimula ni Perona ang kanyang pagtugis kay Marcia mula sa lokasyong iyon. Samantala, natagpuan ni Yasi si Marcia, at hindi na nakipagtalo pa si Marcia at nagsisimula na lang siyang sumunod. Kasalukuyang hinahanap ni Perona si Marcia at nagkataon na nakatagpo si Pochi sa daan. Sinubukan niyang tanungin si Pochi kung may nakita siyang maliit na babae sa malapit, ngunit patuloy lang lumayo si Pochi nang hindi sumasagot. Ibinigay ni Yasi kay Marcia ang isang misteryosong jelly, at ipinaliwanag na kinaugalian ng mga napili na ubusin ang jelly bago ang kanilang pagsasakripisyo. Sa kabila ng kakaibang lasa, nagpupursige si Marcia na kainin ito at nagawa niyang ubusin. Tinanong ni Yasi si Marcia tungkol kay Pochi, at si Marcia ay nagsabi na hindi siya pamilyar sa kanya, kaya hindi siya makapagbigay ng anumang tulong sa bagay na iyon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang dumating ang isa pang gwardya na nakatakas. Ipinaalam niya kay Yasi na sila ay inatake, at tinukoy niya ang oso sa pangalan na kinatatakutan nilang lahat, Onagumo. Ito ang parehong nilalang kung kanino sila nag-aalay ng mga sakripisyo. Matapos kainin ang buong garapon ng jelly, nawalan ng malay si Marcia, at sinamahan siya ni Yasi at ng iba pang mga gwardya sa lugar ng ritual kung saan siya ay iginapos sa isang higaan. Dumating ang oso sa eksena sa ilang sandali, at sa sandaling iyon, dumating si Perona at mabilis na nagmamadali patungo sa lokasyon kung saan nakatali si Marcia. Ang mga gwardya ay sabik na mamajetan, ngunit tiniyak ni Yasi sa kanila na hindi na kailangan. Kumpiyansa niyang sinabi na kaya ng Onaguma na tapusin sila at kainin. Saktong dumating si Pochi sa lugar, at nilock ni Yasi at ng mga gwardya ang gate. Lumapit si Pochi sa oso, at kinagat ng oso ang kanyang ulo. Sa kabila ng napakalaking ngipin na bumaon sa kanya, napigilan ni Pochi na lumunin siya ng oso. Si Yasi at ang iba ay nagmamasid sa eksena mula sa isang mataas na pwesto. Nag-transform si Pochi sa kanyang lobo na anyo upang harapin ang oso. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa, ngunit natututo si Pochi mula sa kanyang mga pagkakamali sa tuwing susubukan niyang harapin ang oso. Pagkatapos ng ilang minuto ng matinding pakikibaka at pakikipaglaban, matagumpay na natalo ni Pochi ang oso. Nang makita ito ni Yasi, nabigla siya nang malaman na may isang tao na kayang talunin ang Onaguma. Nagising si Marcia pagkatapos matalo ang oso, at pinagpatuloy ni Perona ang pagkalis sa kanya. Si Yasi ay muling bumalik sa lugar na nilinaw na hindi niya sila papayagan na umalis, at ang tanging pagpipilian nila ay ang samahan siya pabalik sa Yanomi. Ang mga taong sangkot sa naging unang laban ay sina Perona, Marcia, Pia, Pochi, ang sugatang oso.
Binigyan ni Marcia si Pochi ng prutas, at pagkatapos ubusin ito, lumingon siya kay Marcia at nagpahayag ng pasasalamat sa pagsasabing salamat, at lumilitaw na si Pochi ay nakakuha ng bagong kaalaman. Susunod, matutuklasan natin ang mga dahilan sa likod ng determinadong pagsisikap ni Per-Ona na pigilan ang pagpatay kay Marcia. Noong bata pa si Per-Ona at ang kanyang kapatid na babae ay isinakripisyo rin sa mga Onaguma, at determinado si Per-Ona na pigilan ang sinuman na makaranas ng parehong kalunod-lunos na kapalaran. Sa kasalukuyan, ang grupo ay nasa ruta papunta sa Yanomi. Nakaupo ang shaman sa loob ng karwahe kasama sina Marcia at Per-Ona. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi siya isang tunay na shaman kundi isang kriminal na minamanipula ng Yanomi para sa kanilang sariling mga motibo. Interesado ang bansang Yanomi sa kayamanan ng Ninja Village, at ito ang dahilan kung bakit pinili nilang lumahok sa mga seremonyang ritual. Bilang kapalit, karaniwang pinapadala sa kanila ng Ninja ang mga supply at iba pang kapaki-pakinabang na bagay. Nag-aatubili silang ihinto ang pagsasanay na ito dahil pinapayagan silang magpatuloy sa pagtanggap ng lahat mula sa Ninja, at ipinahayag naman ni Per-Ona ang kanyang matinding pag-ayaw sa kasuklam-suklam na tradisyon. Di nagtagal, narating nila ang bansang Yanomi. Ipinaalam sa kanila ni Yasi na mayroon silang kalayaan na pumili ng anumang nais nila, dahil sasagutin nila ang mga gastos. Pagkatapos, napansin ni Marcia ang isang lalaki na nagsusulat ng mga liham, at nagpas siyang lapitan siya para sa tulong sa pagsulat ng liham sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Marcia dahil wala siyang ideya sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Nangako si Per-Ona na babalik kapag natukoy na nila ang partikular na distrito kung saan matatagpuan ang kanilang nayon. Gayunpaman, aksidenteng nag-iwan ng tatak ng kamay si Marcia sa isa sa mga papel. Ayon sa kanya, ang handprint ay nagpapahiwatig ng kanyang kagalingan, at ito ay ipapadala sa kanyang mga magulang sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, nagpa siya silang bisitahin ang isang Roman shop, at mabilis kumain si Marcia dahil nakakaramdam na siya ng gutom. Sa panahon ng kanilang pagkain, natututo din si Pochi kung paano gumamit ng chopsticks. Nagsisimula silang makaramdam ng pagkahilo bago pa man matapos ang kanilang pagkain. Tulog na lahat sina Per-Ona, Marcia, at Pochi, na simula pa lang ay plano na ni Yasi na patulogin sila. Nagising si Pochi at natuklasan niya na siya ay nakakulong sa loob ng isang selda. Ipinapalam ni Yasi sa kanyang mga superior na si Pochi ay isang pambihirang individual, at posibleng makagawa ng mahalagang kontribusyon sa mga kakayahan ng militar ng bansa. Upang maipakita ang pinakamalakas na lakas, sadyang pinalabas ni Yasi ang isang mapanganib na kriminal sa kanyang selda na may layuning subukan ang kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nangako sila sa kriminal na bibigyan siya ng kalayaan kung magawa niya itong atakihin. Sinugod ng kriminal si Pochi ng kanyang sibat, at madaling ipinakita ni Pochi ang kakayahang umangkop sa sitwasyon at walang kahirap-hirap na tinalo ang kriminal. Ang kakayahang umangkop ni Pochi at kahangahangang mga kakayahan sa pagre-regenerate ay nagpapamangha sa mga superior ni Yasi. Si Pochi ay matagumpay na natutunan ang isang bagong salita, masakit. Matapos isagawa ang kanilang maliit na eksperimento, inihatid si Pochi sa cell room ni Marcia, at ipinapakita na si Per-Ona ay matatagpuan sa selda sa itaas ng mga ito. Inutusan ni Per-Ona si Marcia na kolektahin ang anumang kapaki-pakinabang na bagay sa selda, at ibigay ang mga ito sa kanya gamit ang linya ng lubod. Sa pagtuklas ni Marcia, nakatagpo sila ng isang arrow at iba't ibang mga item, pagkatapos ay nagpatuloy ipasa ang palaso kay Per-Ona. Nang maglaon, sinimula ni Pochi na magukay ng sahig at ikonekte ito sa silid kung saan nila pinananatili ang sugatang oso, at natuklasan ni Yasi sina Pochi at Marcia sa loob ng silid. Pagkatapos ay nagpa siya si Yasi na italaga ang responsibilidad ng pag-aalaga sa oso kay Marcia. Nabuo na ni Per-Ona ang kanyang plano, at matapos makatakas, balak niyang kumuha ng souvenir mula sa oso at iharap ito sa mga tao sa kanyang nayon. Ang kanyang layunin ay hikayatin sila na ang ritual ay hindi na kailangan. Habang nililinis ang oso, naawa si Marcia dito, at hindi niya nakikita ang oso bilang isang banta. Naniniwala si Marcia na hindi naiintindihan ng mga tao ang oso dahil sa laki nito, na humahantong sa kanila na salakayin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay namayapa na ang oso, at mabilis na nakuha ni Pochi ang data sa kanyang system. Gayunpaman, matagumpay na nakatakas si Per-Ona sa kanyang selda, at matagumpay siyang nakapasok sa storage room.
Napansin siya ng isa sa mga gwardya at sinubukan siyang pigilan, ngunit walang kahirap-hirap niyang dinaig ito. Mabilis na tinungo ni Perona ang selda ni Marcia na may balak na palayain siya, at inilabas ni Perona si Marcia sa kanyang selda. Bukod pa rito, pinakawalan niya si Pia mula sa kanyang pagkakakulong sa selda. Plano ni Perona na tanggalin ang isang bahagi ng oso, ngunit pumagitna si Marcia at pinigilan siya nito. Sinabi na tuklasin nila ang mga alternatibong pamamaraan para mahikayat ang mga taga-nayon. Ginagamit ni Marcia, Perona, Pochi, at Pia ang underground sewage system bilang ruta ng pagtakas mula sa bilangguan, at nakahanap sila ng kariton para sa transportasyon. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na hinahabol sila ni Yasi at ng kanyang mga sundalo. Tinangka ni Perona na pigilan sila sa pamamagitan ng pagbaril ng mga arrow, ngunit patuloy silang sumusulong patungo sa kanya. Nakipag-ugnayan si Perona sa isa sa mga gwardya na nakaakyat sa karwahe. May malinaw na pagkakataon na naaatake si Yasi habang ginagawa niya ito, at nalaman din ni Marcia na nakuha ni Perona ang atensyon ni Yasi. Inilunsad ni Yasi ang arrow, ngunit buong tapang na namagitan si Marcia at hineranggan ang palason na para kay Perona. Kaagad pagkatapos ng insidenteng ito, si Pochi ay nagalit at sinugod si Yasi at ang mga sundalo. Hinatake ni Yasi si Pochi, ngunit mabilis siyang nagbagong anyo sa malaking oso at nagsimulang magdulot ng malawakang pagkawasak. Habang pinagmamasdan ni Perona ang kanyang paligid, masayang naalala niya ang unang pagkakataong makita niya si Marcia at ang hindi mabilang na masasayang sandali na pinagsaluhan nila. Sinusubukan ni Perona na pangalagaan si Marcia, ngunit tila wala na siyang magagawa. Ang arrow ay tumagos sa mahahalagang organ ni Marcia, at sa kasamaang palad, walang magagamit na gamot dito. Walang magawa si Perona na nanunood habang si Marcia ay kalunod-lunos na pumanaw sa harap ng kanyang mga mata, hindi niya magawang gamutin at iligtas siya. Samantala, patuloy na naninira si Pochi, na nagiiwan ng pagkawasak. Binuhat ni Perona si Marcia sa kanyang mga bisig at tumalon palabas ng bagon, at naglakad palayo. Hinanap ni Perona si Pochi at magiliw siyang hinimok na ilabas ang kanyang galit. Si Perona, na nakakaramdam ng pagkadismaya, ay inabot ang isang sirang espada, pinag-iisip ang gamitin ito para wakasan ang sarili niyang buhay. Si Pochi ay naglalaman na ng kamalayan ni Marcia, at sa tulong ni Pochi, matagumpay na napigilan ni Marcia si Perona na kitilin ang sarili niyang buhay. Kapag napagtanto ng mga sundalo na walang lakas lumaban ni Perona, sinubukan nilang salakayin siya. Gayunpaman, mabilis na pumasok si Pochi upang protektahan siya mula sa pinsala, at binuhat siya nito at mabilis na umalis sa eksena. Nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa Ninya. Pansamantala, si Yasi ay nasa lupa na mukhang bagbog sa pag-atake ni Pochi at ng kanyang mga tropa. Di nagtagal, ang mga taga-nayon ni Marcia ay nakatanggap ng balita na ang isang napakalaking oso ay patungo sa kanilang nayon. Nang marinig nila ito, nangingibabaw sa kanila ang takot. Di nagtagal, dumating si Perona sa nayon na nakasakay sa likod ng isang oso, na labis na nagpamangha sa mga taga-nayon. Bumaba si Perona sa oso at lumapit sa mga magulang ni Marcia. Inabot niya sa kanila ang sulat na may tatak ng kamay na ginawa ni Marcia kanina. Bukod pa rito, ipinapaalam ni Perona sa kanila ang tungkol sa kahalagahan ng sulat ng handprint. Ipinaalam niya sa kanila na ipinahihiwatig nito na may magagandang nagawa si Marcia, at ang kanyang mga magulang ay napuno ng damdamin at nagsimulang umiyak. Nagsisimula silang makaramdam ng pagsisisi sa hindi pagsisikap na protektahan ang kanilang anak na babae, at nagpapasalamat sila kay Perona sa lahat ng ginawa niya para kay Marcia. Dumating ang mga ulat na si Yasi at ang mga sundalo ng Yanimo ay nasa kanilang border, ngunit tila hindi sila nababahala. Alam ni Perona na hinahabol nila si Pochi, at pinayuhan niya itong umalis sa lalong madaling panahon. Nag-transform si Pochi sa anyo niyang lobo at matikas na tumungo sa kailaliman ng kagubatan. Si Perona at isang grupo ng mga sundalo ay umakyat sa watchtower sa pagtatangkang hadlangan ang pag-usad ng mga kaaway, na nagbibigay kay Pochi ng karagdagang oras upang makatakas. Mahusay na umatake si Perona ng arrow na tumutusok sa kamay ni Yasi, na epektibong pumipigil sa kanya na umatake kay Pochi. Napatingin na lang si Yasi kay Perona, may pilyong ngisi na nagpapakita sa kanyang mga labi. Si Pochi ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay sa kagubatan na kadalasang nag-aanyong lobo, sa tuwing kailangan niyang umakyat sa puno at mamites ng mga prutas nagtatransform siya sa anyo ni Marcia.
Habang ginalugad ang kagubatan, biglang naamoy ni Pochi ang isang pamilyar na amoy. Napag-alaman na ang pamilyar na tao ay si Pia. Natigilan si Pia nang makitang papalapit sa kanya si Marcia. Sa wakas ay napagtanto niya na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay si Pochi, habang siya ay sumasailalim sa pagbabagong anyo kay Marcia. Pagpasok niya sa bagon, napansin niyang may mantsa ng dugo sa sahig. Sa kabila ng pagiging sad boy, nagawa niyang ibalik ang kanyang composure at nagsimulang umalis. Mabilis na sinundan siya ng matandang babae, dahil tumanggi siyang maging mag-isa muli. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakad, si Pia ay labis na napagod at nagugutom na humantong sa kanya upang aliwin ang pag-iisip na kainin si Pochi. Upang pigilan siya sa paggawa ng anumang pabigla-bigla na mga desisyon, inakyat ni Pochi ang isa sa mga puno sa paligid at maingat na pumitas ng ilang nakakain na prutas para sa kanya, at kumakain si Pia hanggang sa mabusog siya. Nang maglaon, nagsimulang turuan ni Pia si Pochi kung paano magbasa at magsulat. Nagsusulat siya ng mga salita sa lupa at hiniling kay Pochi na subukan din ito, at mabilis niyang tinuruan siya kung paano isulat ang sarili niyang pangalan. Ipinahayag ni Pia ang kanyang pagpayag na magbigay ng mahusay na pagtuturo kay Pochi sa kondisyon na inaalagaan siya nito ng mabuti. Si Pia ay nagsimulang magturo ng mga pangunahing konsepto kay Pochi gaya ng apoy, ilog, isda, at higit pa. Maaari na rin siyang magsabi ng magandang gabi. Pagkatapos, dumating sila sa isang bayan na lugar ng isang daungan. Si Pochi ay makabuluhang napabuti ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon, at nagagawa na niyang makipag-usap ng mabisa. Ikinwento ni Pochi kay Pia ang kwento kung paano niya unang nakilala ang lalaki at nag-transform sa anyo nito. Mabilis itong nakarating sa kanilang destinasyon at bumaba sa bangka. Inihayag ni Pia na plano niyang bisitahin ang bahay ng kanyang kasintahan kinabukasan, gayunpaman, kakailanganin nilang magpalipens ng gabi sa kagubatan. Nang gabing iyon, isang hindi kilalang nilalang or organismo ang lumabas sa lupa at naglunsad ng pag-atake kay Pochi. Ang hugis ng lalaki ay ninakaw ng isang hindi kilalang nilalang, na iniwan si Pochi upang harapin at labanan ito. Ang isang taong nakasuot ng itim na damit ay lumabas sa tabi ni Pochi, na nagpapahiwatig na malamang na sila ang individual na responsable sa paglikha ng mga orb. Nagbibigay siya ng mga salita ng pampatabay loob kay Pochi, at ipinaalam kay Pochi na ang core ng organismo ay matatagpuan sa gitna ng dibdib nito, at ang kailangan lang niyang gawin ay alisin ito at sirain. Sa kanyang lobo na anyo, inatake ni Pochi ang nilalang, ngunit nagawa nitong matalo si Pochi. Si Pochi ay nagiging isang napakalaking oso upang harapin ang nilalang. Matagumpay niyang ibinuka ang dibdib ng nilalang ngunit muling natalo si Pochi. Sumasailalim si Pochi ng pagbabago kay Marcia at naglunsad ng pag-atake sa nilalang. Matagumpay niyang inalis ang core ng entity at sa huli ay natalo niya ito, at umupo siya para makapagpahinga sa naging laban. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nagbubunyag na siya ang lumikha kay Pochi. Ang pangangalaga sa mundong ito ay isang napakahalagang layunin kung kaya't siya ay ipinadala dito. Ang ibang grupo ng mga tao ay nagpadala ng isang entity upang salakayin si Pochi, at upang pigilan siya sa kanyang mga tungkulin. Matapos ipaalam sa kanya na magkikita ulit sila, umalis ang lalaking nakaitim. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating na sa bahay sina Pia at Pochi, at naging masaya si Pia na nalagpasan lahat nila ang mabibigat na mga pagsubok, na si Pochi lang naman lahat ang nagpakahirap. Susunod, nakilala namin ang 2 karakter, si Shin, isang lalaki, at ang kanyang kapatid na si Goga. Magkasama silang naninirahan sa isang lugar na matatagpuan sa labas ng kagubatan. Ibinabahagi ng dalawa ang isang karaniwang pangarap na manirahan sa isang maluwag na mansyon. Sama-sama, napagtanto nila na ang susi sa pagkamit ng pangarap na ito ay ang paglalagay ng higit na pagsisikap at pagsusumikap. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho para sa isang partikular na magsasaka. Nagtatrabaho sila sa bukid at ibinebenta sa palengke ang mga naaning mga prutas at gulay. Noon pa man ay napapansin na ni Goga ang isang magandang babae na madalas mamalengke. Batid niyang taga-mansyon ang dalaga kaya hindi na siya nagtangkang lapitan ito. Isang araw, habang si Goga ay nasa palengke, isang matandang lalaki na kilala bilang manginginom ang lumapit upang bumili ng ilang mga bagay. Pagkaalis, natuklasan ni Goga na ang manginginom ay isang medyo may tama sa utak na matandang lalaki na naninirahan sa tuktok ng burol. May mga kumakalat din na tsismis tungkol sa kanyang potensyal na pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad.
Nang gabing iyon, bumalik si Goga sa kanilang tent at natuklasan ng isang grupo ng mga lalaki na nakikipag-usap sa kanyang kapatid. Agad na umalis ang mga lalaki sa sandaling dumating ang si Goga. Tinanong ni Goga ang kanyang kapatid tungkol sa pagkakakilanlan ng mga lalaki, ngunit pinaalis siya ng kanyang kapatid na nagkibad-balikat. Sinuri ni Goga ang savings box at natuklasan niyang may nawawalang bahagi ng pera. Tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol dito, ngunit muli, ipinagkibit-balikat siya ng kanyang kapatid. Itinuturing ito ni Goga na isang pagnanakaw at nagpa siya na ilipat ang kahon upang maiwasan ang mga katulad na insidente na mangyari muli. Kinabukasan, nakatagpo si Goga ng isang ligaw na aso at nagpa siya na kunin ito sa ilalim ng kanilang pangangalaga, at ang pangalan ng aso ay Miri. Di nagtagal pagkatapos noon, narinig ni Goga na tinatawag ito ng may-ari ng aso. Sa pagtingali niya, bigla niyang napagtanto na ang babaeng crush niya ang may-ari ng aso. Ibinalik niya ang aso sa batang babae, at bilang tanda ng pagpapahalaga, binibigyan niya si Goga ng isang napakahalagang singsing. Tiniyak niya kay Goga na hindi na siya magtitinda ng gulay kung maibebenta niya ang singsing. Si Goga ay puno ng kaligayahan, ngunit sa pagdating sa bahay sa araw na iyon, nakatagpo siya ng isang bagay na ganap na nagpapahina sa kanyang kalooban. Pagdating sa tent, natuklasan niyang tumakas ang kanyang kapatid dala ang kanilang pera. Nag-iwan siya ng liham na nagsasabing siya ay pumasok sa trabaho upang kumita ng mas maraming pera. Alam ni Goga na mali ang pahayag na ito, na nagdudulot sa kanya ng matinding emosyonal na pagkabalisa. Nagsisimulang makaranas si Goga ng emotional damage na humahantong din sa mga damdamin ng depresyon. Habang pinagmamasdan niya ang isang kariton na may dalang mga troso, nakita niya ang kanyang sarili na nag-iisip na magpakamatay. Habang nagbago ang isip niya, isang troso ang nalaglag sa kariton nang dumaan ito sa kanya. Si Goga ay kahibla na nakatakas sa kamatayan habang ang troso ay lumilipad patungo sa kanyang ulo. Ang troso ay gumulong pababa sa isang patag na landas, dahilan upang umalis ang driver ng cart upang maghanap ng tulong. Nalaman ni Goga na ang troso ay malapit ng gumulong pababa sa burol, at napansin niyang nakatayo sa malayo ang kanyang crush. Nagsisimula siyang tumakbo upang alertuhan ang kanyang crush tungkol sa napipintong panganib. Matagumpay niyang itinulak ang babae palabas sa panganib, ngunit sa kasamaang palad, nahuhulog siya sa tapat ng lawa. Karagdagan sa kanyang kamalasan, ang troso ay hindi sinasadyang dumapo sa kanyang mukha. Itinuring ni Goga ang kanyang sarili na namatay na habang siya ay nakahiga sa kabilang panig, matiyagang naghihintay sa kanyang pagpanaw, at napag-alaman niyang rin ang pangalan ng babae. Sa kabutihang palad, ang matandang manginginim ay nagkataong nasa malapit at sinagip si Goga. Ibinalik niya si Goga sa kanyang tahanan at nagsagawa ng makabuluhang operasyon sa kanya. Nagising si Goga sa nakagugulat na pagkatuklas na ang kanyang mukha ay pumangit, at ipinaalam ng matanda kay Goga na siya ay mapalad na buhay pa. Pagkatapos ay binigyan niya si Goga ng maskara na isusuot sa kanyang ulo upang maitago ang kanyang hindi kaakit-akit na hitsura. Lumipas ang 3 buwan nang sa wakas ay dumating sina Pia at Pochi sa kanilang bahay. Ipinaalam ni Pia sa matanda at kay Goga ang mga kakayahan ni Pochi. Ipinaliwanag ng matanda na si Pochi ay isang sandata, at naiintindihan niya kung bakit nanaisin ng mga bansa na angkinin siya kung matutuklasan nila ang kanyang pag-iral. Si Goga at Pochi ay mabilis na bumuo ng isang matibay na samahan. Tinulungan ni Goga si Pochi na maligo sa kauna-unahang pagkakataon, at dahil mananatili siya sa kanila mahalaga para kay Pochi na matutunan ang ilang pangunahing gawain sa bahay. Ipinaalam ni Goga kay Pochi na dapat siyang gumising ng maaga, maglinis, magluto, at magtrabaho sa bukid. Isang gabi, nag-usap si Pia at ang matandang lalaki tungkol sa potensyal na kita sa pananalapi na maaari nilang makamit sa pamamagitan ng pagbebenta kay Pochi. Ipinahayag ni Goga ang kanilang hindi pagkakasundo at itinaas ang kanilang boses sa dalawang individual. Sinabi nila kay Goga na nagbibiro lamang sila kay dapat mag-relax siya. Sinabi ni Goga na tinitingnan niya si Pochi bilang kanyang nakababatang kapatid at handa siyang ipagtanggol siya. Susunod, sina Goga at Pochi ay nakikibahagi sa isang talakayan nang pumasok si Rin sa eksena, at halatang kinilig si Goga nang makita siya. Ipinapahayag ni Rin ang kanyang pagnanais para sa gamot na mabisang maalis ang kanyang peklat. Lumilitaw na nagtamo siya ng pinsala 3 buwan na ang nakakaraan, at nakikita pa rin ang nagresultang peklat. Mukhang ito rin ang araw na iniligtas siya ni Goga, at hindi pa rin niya alam na iniligtas siya ni Goga noong araw na iyon.
Habang nagpapatuloy ang talakayan, nagsimulang lumipat ang interes ni Rin mula kay Goga patungo kay Pochi. Si Goga ay nakararanas ng matinding kalungkutan dahil hinding-hindi siya titingnan ni Rin bilang isang ordinaryong individual. Nang maglaon, pinayuhan siya ng matandang lalaki na tipunin ang kanyang mga gamit at tanggapin ang buhay na nakalaan sa kanya. Sa sumunod na eksena, magalang na tinanong ni Rin ang matanda kung maaari siyang manatili sa kanila. Sumang-ayon ang matanda, at nangako siyang babalik kinabukasan dala ang kanyang mga gamit. Sa ibang pagkakataon, ipinakita ni Pochi ang kanyang mga kakayahan kay Goga. May kakayahan siyang muling likhain ang mga pagkain at prutas na dati niyang kinain. Bukod pa rito, nagtataglay siya ng kakayahang lumikha ng mga armas na dati nang ginamit laban sa kanya sa mga akto ng pagsalakay. Sa maliit na eksperimentong ito, hindi sinasadyang nasabi ni Goga ang isang bagay na nakakasakit kay Pochi nang hindi namamalayan. Nang gabing iyon, nag-transform si Pochi sa kanyang anyo ng lobo at naghanap ng liblib na lugar upang makapagpahinga. Kinabukasan, dumating si Rin at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Pochi. Gayunpaman, hindi alam ni Goga ang lokasyon ni Pochi. Gayunpaman, kumpiyansa si Goga na darating agad si Pochi dahil kasalukuyan silang naghahanda ng paborito niyang ulam. Bumisita si Goga sa matandang lalaki sa kanyang silid upang maghatid ng isang lunas na makakatulong sa kanya na maalis ang kanyang peklat. Kinuha ng matanda ang isang hose at pilit itong inilapat sa mukha ni Goga at nag-extract siya ng alcohol doon. Si Goga ay nasa estado ng pagkabigla at humihingi ng paliwanag kung paano ito magiging posible. Sa panahon ng operasyon, isiniwalat ng matanda na nagtanim siya ng karagdagang organ sa loob ni Goga na may kakayahang gumawa ng alak. Ginawa niya ito para lamang sa layunin ng katatawanan at upang subukan ang pagiging posible nito. Nadudurog ang puso ni Goga at nagpas siyang tumakas sa kanilang bahay, at pagkaalis ni Goga, dumating si Pochi. Ipinaalam sa kanya ni Rin ang tungkol sa mga kaganapan at nagmungkahi na sundan si Goga ngunit tumanggi si Pochi. Ipinahayag ni Pia ang kanyang kawalang kasiyahan sa katotohanang si Goga ang may pananagutan sa paggawa ng mga gawaing bahay. Buong kumpiyansa, ipinahayag ni Pochi na siya ay magluluto at magpapatuloy sa pag-asikaso sa iba pang mga gawain sa bahay, at pumasok siya sa kusina para maghanda ng ulam. Matapos may handa ang pagkain, nagreklamo sina Pia, Rin, at ang matandang lalaki na hindi masarap ang kalidad ng pagkaing niluto niya. Mas masarap pa rin ang luto ni Goga, sabi ni Pia. Bumalik si Goga sa tent na tinutuluyan niya dati. Kinaumagahan, nababalot ng takot ang bayan habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao, at ang bawat tao ay nag-aakala kay Goga bilang isang halimaw. Tinunton ni Goga ang kanyang dating amo at mapagpakumbaba niyang hiniling na magtrabaho muli para sa kanya. Napakabait ng kanyang dating amo at tinanggap na naman niya si Goga. Nang gabing iyon, si Chen, ang anak ng amo, ay nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa hitsura ni Goga at nagpahayag ng kanyang pagnanais na hindi siya manirahan sa kanila. Sinubukan ng amo ni Goga na pagsabihan ang kanyang anak ngunit tiniyak ni Goga na maayos ang lahat. Mahinahon niyang sinabi na babalik na lang siya sa tent at ipagpapatuloy ang kanyang trabaho kinabukasan. Ang kanyang amo ay mas mabuting tao kumpara sa kanyang anak. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa tent, isang grupo ng mga bully ang bumungad sa kanya at pilit na tinanggal ang kanyang maskara. Nagpasya si Goga na huwag nang magsuot ng maskara at pinapayagan ng iba na makita ang kanyang tunay na pagkatao. Itinapon niya ang maskara sa lawa at pagkatapos ay umalis. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ni Pochi na tapusin ang lahat ng gawaing bahay, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay nagre-resulta lamang sa pagpapalalan ng mga bagay. Hiniling niya kay Pia na turuan siya, ngunit iminumungkahi niya kay Pochi na hanapin na lang si Goga. Isang gabi, dumating si Chen sa tent ni Goga para makipagkita sa kanya. Ipinapahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa tuwing nakikita niya si Goga sa malapit. Dahil dito, nagpasya si Goga na huminto sa kanyang trabaho. Kasalukuyan siyang naghahanap ng ibang trabaho, ngunit sa kasamaang palad, nahihirapan siyang maghanap ng trabaho dahil tila walang gustong kumuha sa kanya. Pinag-iisipan niyang ibenta ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rin ngunit sa huli ay nagpasya siyang wag gawin iyon. Habang naglalakad sa bayan, napansin ni Goga na may nakahiga sa isang eskinita. Ang individual ay tila napakapayat at nagpapakita ng mga palatandaan ng malnutrisyon.
Napag-alaman na ang lalaki ay ang kapatid ni Goga, at nang nakaramdam ng simpatiya para sa kanya, nagpa siya si Goga na ibigay sa kanya ang singsing at iminumungkahi na ibenta niya ito, at marahil ito ay tutulong sa kanya sa pagpapabuti ng kanyang mga kapwa-palad na kalagayan. Pagkatapos, umalis si Goga, umaasang nagawa niyang magtanim ng kislap ng pag-asa sa kanyang tila walang kwentang kapatid. Nalungkot, bumalik si Goga sa kanyang tent sa gabi. Hindi nagtagal ay inatake siya ng dalawang individual na may balak na ibenta siya. Sa sandaling iyon, dumating si Pochi at mabilis na itinaboy ang mga tulisan. Napuno ng saya si Goga nang makita si Pochi, at ibinahagi ni Pochi na ipinaalam sa kanya ni Pia na si Goga ang nag-iisang taong may kakayahang tumulong sa kanyang personal na pag-unlad. Nagtanong si Pochi kay Goga tungkol sa plano niyang bumalik sa bahay ng matanda, ngunit tumanggi si Goga. Hindi pa rin makapaniwala si Goga na umiinom ang matandang lalaki ng ganoon kalakas na alak, na patuloy na binibigkas ang mga salitang ito habang siya ay bumagsak sa lupa, na nagpapahiwatig na hindi siya kumakain ng pagkain at kasalukuyang nakararanas ng mga epekto ng matinding gutom. Hinakay siya ni Pochi pabalik sa tent, pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng iba't ibang uri ng pagkain at prutas na dati niyang nolamon, at ibinibigay niya ang pagkain kay Goga, na kumakain hanggang sa mabusog. Ang asong nagngangalang Mira ay gumagala hanggang sa matagpuan nito ang tent. Matapos maglaro ng ilang minuto, tuluyang umalis si Mira. Pagkatapos ay sinubukan ni Goga na unawain ang konsepto sa likod ng kapangyarihan ni Pochi. Ibinahagi ni Goga na nagkaroon sila ng kanyang kapatid na lalaki ng pagkakataon na manirahan sa isang maunlad na pamilya sa nakaraan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga kalagayan ay lumala nang magpasya ang pamilya na umalis sa bayan. Batay sa lahat ng naobserbahan ni Goga, mahihinuha na si Pochi ay nagtataglay ng kakayahang gayahin ang anuman or sinuman. Dahil sa sakit sa damdamin na dulot ng pagkamatay ng isang taong malapit sa kanya, may kakayahan siyang mag-transform bilang isang tao. Taos-pusong humihingi ng paumanhin si Goga dahil sa paglalagay ng panganib kay Pochi, at mapagkumbaba niyang hiniling na isaalang-alang ni Pochi ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang pagpanaw. Sa paggawa nito, maaalala niya siya sa kawalang hanggan. Ang eksenang ito ay hindi kapani-paniwalang nakakasakit ng damdamin habang tinitingnan ni Goga si Pochi bilang kanyang sarili ng pamilya. Humiga si Goga at ipinahayag ang pangangailangang matulog. Sa sandaling iyon, dumating si Rin at ipinaliwanag na inakay siya ni Mira sa tent. Upang hindi makita ni Rin ang kanyang mukha, mabilis itong tinakpan ni Goga. Ang pag-uwi ni Goga ay nagsiwalat ng isang taos-pusong katotohanan, na sobrang miss na siya ng lahat. Ang mga tao sa kanilang bahay ay nangangailangan ng kanyang presensya at suporta. Ang matandang lalaki ay nagpahayag din ng kanyang paghingi ng tawad sa kanyang mga aksyon, at nangakong aalisin ang kanyang sarili sa impluwensya ng matapang na alak. Pagkatapos ay isiniwalat ni Goga na itinapon na niya ang kanyang maskara, na posibleng magdulot ng problema sa kanya kung kailangan niyang bumalik. Sinabi ni Rin na hindi siya matatakot tungkol sa kanyang hitsura, ngunit hindi pa handa si Goga na paniwalaan siya. Nagpa siya si Pochi na hanapin ang maskara ni Goga at ihatid ito sa kanya. Pagkatapos umalis ni Pochi, tinanggal ni Rin ang kanyang mga damit upang ipakita ang isang maliit na peklat sa kanyang braso kay Goga. Sinabi ni Rin kay Goga na dapat hindi ikahiya ang mga peklat sa kanilang katawan. Bukod pa rito, pinaniniwalaan ni Rin na ang individual na nagtulak sa kanya ay nagtatanim ng galit sa kanya or sa kanyang ama. Hindi pa rin alam ng babae na ang tumulak ay talagang nagtangkang iligtas ang kanyang buhay. Maging si Gugo, ang taong nagligtas sa kanya, ay nauwi sa pagkakaroon ng matinding peklat. Sa kabila ng kanyang disfigured face, nagreklamo si Rin tungkol sa isang maliit na peklat. Napuno ng pagkabigla si Goga nang makita ang peklat, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ipinahayag ni Rin ang pagnanais na maipanganak sa isang pamilyang hindi mayaman. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng konsepto na kung ano ang nakikita ng isang tao na kasiya siya or kapaki-pakinabang, maaaring makita ng ibang tao na hindi kasiya siya or nakakapinsala. Si Goga ay palaging may pagnanais na maipanganak sa isang mayaman na pamilya, samantalang si Rin ay kabaliktaran ang gusto. Pagkatapos ay tinanong ni Rin si Goga tungkol sa pinagmulan ng kanyang peklat, ngunit pinili ni Goga na manatiling tahimik at huwag ibunyag ang anumang mga detalye tungkol dito. Naniniwala siya na kapag sinabi niya ang totoo, kapuputan siya ni Rin. Pagkatapos ay inilabas ni Rin ang mask na dala niya para kay Goga.
Siya ay sabik na malaman ang higit patungkol kay Goga kahit na itago nito ang kanyang mukha. Habang kinukuha ang maskara ni Goga, hindi inaasahang lumitaw ang lumikha kay Pochi at pinayuhan siyang mag-ingat. Ayon sa kanya, ang kaaway ay patuloy na nagbabantay at aktibong naghahanap ng mga pagkakataon. Nang maglaon, nagpa siya si Rin at Goga na bisitahin ang merkado. Dumating ang alipors ng ama ni Rin upang kunin siya, ngunit sinagip siya ni Goga, at sabay silang tumakas. Hindi nagtagal ay nahanap ni Pochi ang dalawa habang sila ay nakaupo. Bitbit niya ang maskara ni Goga, at nagpa siya si Rin na gamitin ang mask na dala niya para kay Goga. Sinimulan ng tatlo ang kanilang paglalakbay pabalik sa bahay ng matanda. Habang naglalakad, hindi inaasahang nakatagpo nila ang kasambahay ni Rin, na nakikilala si Rin sa kabila ng pagsusuot ng maskara. Nagsimulang tumakas ang tatlo, ngunit hinabol sila ng ginang. Batid nila na makakasama sa kanila kung matuklasan ng babae ang lokasyon ng bahay, kaya inutusan nila si Pochi na manatili sa likod at gumawa ng plano upang maiwasan ang kanyang pagtugis. Nag-transform si Pochi bilang Marcia at nagawa niyang ilihis ang atensyon ng babae. Biglang lumitaw muli ang masasamang nilalang at naglunsad ng matinding pag-atake kay Pochi. Narinig ni Goga ang ingay at mabilis na bumalik upang tingnan siya. Inutusan niya si Rin na pumunta sa kanilang bahay at hintayin sila. Nang unang dumating si Goga sa eksena, mabilis niyang napagtanto na umatake ang nilalang na pinag-usapan nila ni Pia at inatake si Pochi. Ang nilalang ay nag-transform bilang isang puno na parang tao at inalis ang kamalayan ni Marcia. Sabay na inatake ng nilalang sina Pochi at Goga, at nakaisip si Goga ng ideya na talunin ang nilalang sa pamamagitan ng paggamit ng matapang na alak sa kanyang katawan. Habang tumatagas ang alak, nagsindi ito, at lumilikha ng apoy. Dahil ang nilalang ay may anyo ng isang puno, ito ay dapat na madaling kapitan ng apoy bilang isang paraan ng pagtalo dito. Hinahabol niya ang nilalang, ngunit sa kasamaang palad, naubusan siya ng alak. Aksidente siyang napatumba ni Pochi sa punong kinatatayuan niya at mariing inutusan siyang umalis, nagbabala na kakagaitan siya nito kapag hindi siya sumunod. Sabik na nagsimulang tumakbo si Goga patungo sa bahay ng matanda, umaasa na pasiglahin ang sarili sa isang malakas na dosis ng alak. Natamba si Goga sa daan dahil sa matapang na alak sa kanyang katawan, tumayo siya at matagumpay na nakauwi. Laking gulat ni Goga nang matuklasan niyang nasa bahay nila ang mga magulang ni Rin. Hindi muna pinansin ni Goga ang mga magulang ni Rin at direktang lumapit sa matanda. Iginiit niya na punuin ng matandang lalaki ang kanyang katawan ng pinakamalakas na alak na magagamit. Nais makipagtalo sa kanya ng matanda, ngunit inalis ni Pia ang ideya sa kanyang isipan, at nagmungkahi si Pia na sumunod sa anumang nais niya. Ang lalaki ay nakakita ng isang potensyal na panganib sa katawan ni Goga na nangangailangan ng agarang atensyon upang maiwasan ang isang nakamamatay na resulta. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay nagpapatuloy upang ihain kay Goga ang pinakamalakas na alak na magagamit niya. Pagkatapos ay hinarap ni Goga ang mga magulang ni Rin, na ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Si Goga, sa ilalim ng impluwensya ng alak, ay nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Rin bago umalis. Pagkatapos ng pag-alis ni Goga, ang mga magulang ni Rin ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na umalis, ngunit si Pia ay namagitan at nakumbinsi silang manatili, at nais niyang masaksihan nila ang buong palabas. Dumating si Goga sa pinangyarihan ng labanan at mabilis na napagtanto na ganap na natupok ng nilalang si Pochi. Inaatake ng nilalang si Goga, ngunit mahusay niyang binuhusan ang alak ito at sinindihan ito gamit ang torch na hawak niya. Matapos talunin ang nilalang, napaiyak si Goga nang mapagtanto niyang walang bakas ng Pochi na natitira sa gitna ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, isang puting liwanag ang lumabas mula katawan ng nilalang at huminto sa di kalayuan. Ang puting liwanag ay nag-transform sa isang solidong bato, na humantong kay Goga upang isipin na namatay na si Pochi. Ang lumikha kay Pochi ay matamang nagmamasid habang nangyayari ang lahat. Batid niyang may natitira pang buhay sa kanya si Pochi, kaya matagumpay niya itong binuhay. Nag-transform si Pochi sa kanyang lobo na anyo, at ipinaalam sa kanya ni Goga na matagumpay niyang natalo ang halimaw. Ipinahayag ni Pochi ang kanyang pasasalamat sa kanya, at silang dalawa ay naglalaro sa isang mapaglarong paraan. Dumating sina Pochi at Goga sa kanilang bahay, at natuklasan na naruroon pa rin si Rin at ang kanyang mga magulang. Naghahanda si Goga ng isang napakasarap na ulam, na tumatanggap ng mataas na papuri mula sa lahat para sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagluluto.
Samantala, nakikipag-usap si Pochi sa lumikha sa kanya sa labas ng bahay. Inutusan siya ng lumikha sa kanya na umalis sa kanyang kasalukuyang lokasyon at tuklasin ang mas malawak na mundo. Ang layunin ng lahat ng ito ay tulungan siyang maging mas malakas. Ayon sa lumikha sa kanya, ang kalaban na umatake ay kilala bilang mga knockers, at may posibilidad na hindi siya mapalad na makaiwas sa kanilang susunod na pag-atake. Upang maprotektahan ang mga taong pinapahalagahan niya mula sa mga knockers, mahalaga para sa kanya na kapwa mapahusay ang kanyang lakas at pakikipagsapalaran sa labas ng bahay. Pagdating doon ni Goga, napansin niyang kinakausap ni Pochi ang kanyang sarili. Tila hindi nakikita ni Goga ang lumikha kay Pochi. Ipinaalam ni Pochi sa kanyang kreator na nagpasya siyang manatili sa kanyang mga kaibigan at hindi na aalis. Nang maglaon, nagpasya si Rin na umalis kasama ang kanyang mga magulang at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng 4 na taon, lumakas ang pangangatawan ni Goga, habang si Pochi naman ay naging bihasa sa pagsasagawa ng mga gawaing bahay, at ang kanyang pagluluto ay bumuti na rin. Si Rin ay patuloy na maingat na umalis sa kanyang mansyon upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Susunod, ipinaalam ni Rin kay Pochi na naghahanda na siya para sa kanyang ika-16 na kaarawan. Pinag-iisipan niya kung ano ang ibibigay sa kanya ni Goga, at tiniyak ni Pochi sa kanya na pahahalagahan niya ang anumang pipiliin niyang ibigay sa kanya. Napag-alaman na si Pochi ay nanatiling hindi nagbabago sa nakalipas na 4 na taon dahil sa kakulangan ng mga dahilan upang gawin ang mga bagay-bagay. Ang mga knockers ay umiwas din muna sa pag-atake sa nakalipas na 4 na taon. Sa kanyang pakikipag-usap kay Pochi, ibinunyag ni Rin na ang kanyang mga magulang ay gumawa ng kaayusan para sa kanyang kasal sa kanyang nalalapit na kaarawan. Upang maiwasan ito, kailangan ni Rin na ipakilala ang kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang bago ang oras na iyon. Dahil close sila, iminungkahi ni Pochi na ipakilala si Goga bilang kanyang kasintahan. Nananatili ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa sa kabila ng kanilang pag-aatubili na kilalanin ito. Mamaya dumating ang kapatid ni Goga, at ibinunyag niya na ginugol niya ang huling 4 na taon sa paghahanap kay Goga. Inilabas niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Goga at ipinahayag na hindi niya ito ibinenta. Kasalukuyan niyang sinusuportahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kagamitan sa bukid. Nagpapasalamat siya kay Goga sa pagbibigay ng tulong noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nais niyang samahan siya ni Goga upang muli silang magsama, at balak pa niyang tumira sa isang mansyon na pinalamutian ng maganda. Pinuna ni Goga ang kanyang kapatid at ipinahayag na naniniwala siya na ang kanyang kapatid ay hindi handa na gumugol ng oras sa kanya. Hindi kayang iwan ni Goga ang mga taong itinuturing niyang pamilya kahit pa magkaroon ng mga hadlang sa pananalapi. Sa pagmamasid na ang kanyang kapatid ay hindi gustong makisali sa kanya, pumasok si Shin sa kanilang bahay sa harapan ng matandang lalaki na may hawak na singsing, at pinagbilin niyang ihatid ito kay Gugo sa ngalan niya. Napansin ni Rin ang singsing at agad itong nakilala, at bigla niyang napagtanto na si Goga ay ang batang lalaki na karaniwang nagbebenta ng mga gulay sa palengke. Iniligtas niya ang kanyang aso, at bilang pasasalamat, iniharap niya sa kanya ang singsing bilang tanda ng pagpapahalaga. Nagtataka si Rin tungkol sa uri ng pinsala na nagbunsod kay Goga na magsuot ng maskara. Ngayon ay kinuha na niya ang singsing mula sa matandang lalaki at tiniyak na siya mismo ang maghahatid nito kay Goga. Ilang sandali pa, nadiskubre ni Rin si Goga na payapang nakahiga at natutulog. Sinubukan niyang ilagay ang singsing sa kamay nito, ngunit nakita niyang hindi ito kasya. Nagising si Goga, at pinayuhan siya ni Rin na kumilos habang may pagkakataon pa siya. Ibinunyag niya na minsan nang ipinagtapat ni Goga ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit itinanggi ito ni Goga at sinabing nasa ilalim siya ng impluwensya ng matapang na alak noong panahong iyon. Pagkatapos nito, tumakbo si Rin. Pagkaalis niya, iniharap ng matanda kay Goga ang bagong maskara na ginawa niya para sa kanya. Ang maskara ay nilagyan ng igniter at may kakayahang mag-dispense ng malakas na alak ng madali. Ginagawa ito bilang paghahanda para sa isang pag-atake sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang sandali, inihanda ni Pochi at Goga ang kanilang mga sarili para pumunta sa birthday party ni Rin, at pumunta sila sa palengke para bumili ng mga regalo para sa kanya. Bumili si Goga ng bulaklak para kay Rin, at ito rin ang bulaklak na pinipitas ni Rin noong araw na nasugatan sila. Dumating ang dalawa sa bahay ni Rin pagkaraan ng ilang sandali.
Napakalawak ng mansion, at hindi nag-aaksaya ng oras si Goga sa pagpili ng mga pagkaing gusto niyang kainin, at siya ang naging sentro ng atensyon ng lahat ng tao sa mansion. Dumating si Rin, at iniharap sa kanya ni Goga ang bulaklak na binili niya, at ito ay agad na nagtitrigger ng alaala na sinusubukan na pigilan ni Rin. Nag-aalok si Goga ng paghingi ng tawad, ngunit tiniyak ni Rin sa kanya na ayos lang. Lumabas si Rin ng pangunahing bulwagan upang pagnilayan ang malagim na gabing iyon. Habang wala siya, isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang mangbuli kay Goga. Dahil sa kanyang maskara, hindi sinasadyang nahulog siya sa fountain ng tubig. Dumating si Rin at agad na pinaalis ang mga lalaki habang pinupunasan din ng tuwalya ang mukha ni Goga. Pagkatapos, nagpa siya si Goga na lumabas at magpahangin muna. Hinanap siya ni Rin sa labas at muling nagtanong tungkol sa kanyang pinsala. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Goga na sabihin ang totoo. Bilang resulta, napagtanto ni Rin na talagang iniligtas ni Goga ang kanyang buhay, isang bagay na hindi niya kailanman talagang pinahahalagahan noon. Nararanasan nilang dalawa ang sandaling puno ng emosyon habang sa wakas ay tinanggap na nila ang isa't isa. Biglang nahati ang lupa sa ilalim ng mga ito, dahilan para bumagsak si Goga sa kabilang panig. Sa loob ng bahay, ipinaalam sa ng kreator ni Pochi na may knockers sa malapit. Ayon sa lumikha kay Pochi, ang core ng knocker ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Higit pa rito, ang impluwensya nito ay tumagos sa buong rehiyon, na nagdulot ng malaking banta sa kapakanan ng buong lugar. Inutusan ni Pochi ang lahat ng nasa bahay na lumikas kaagad, pagkatapos ay sumasailalim siya sa isang kahangahangang pagbabago, naging isang napakalaking oso sa pagtatangkang isecure ang gusali hanggang ang lahat ng mga nakatira ay ligtas na makalabas. Sa kabilang eksena, matagumpay na nahawakan ni Goga ang isang bagay. Ibinaba nila ang isang lubad ng damit para mahawakan niya at makaakyat sa kaligtasan. Mabilis na nakilala ni Goga na ang mga knockers ay ang nagdudulot ng gulo, na nag-udyok sa kanya na sumugod sa loob ng bahay upang tumulong kay Pochi. Natuklasan niya ang mga magulang ni Rin sa loob ng bahay at matagumpay na nailigtas sila bago ito gumuho. Bumalik si Goga para tulungan si Pochi, at ang knocker ay nag-transform sa isang napakalaking oso na ang katawan nito ay ganap na gawa sa bato. Tinangka ni Goga na sunugin ito gamit ang apoy, ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi ito epektibo. Napagtanto ni Goga na ang loob ng oso ay magiging malambot, at kailangan lang nilang humanap ng paraan para ma-access ang loob nito at masunog ito. Mahigpit na nagtutulungan sina Pochi at Goga sa pag-akyat sa ibabaw ng oso upang makahanap ng pagkakataon. Nag-transform si Pochi bilang Marsha upang makakuha ng isang kalamangan sa knocker. Upang palakihin ang butas sa katawan ng oso, lumilikha si Pochi ng ilang sibat na nagbibigay kay Goga ng pagkakataong magbuhos ng apoy dito. Ang katawan ay nawasak at ipinakita ang core. Sinusubukan ni Pochi na makuha ang core, ngunit nagawa nitong makatakas bago ito matapos ni Pochi. Nasa kalagitnaan pa rin ng kanilang selebrasyon sina Goga at Pochi para sa kanilang kamakailang tagumpay, nang biglang naglunsad ng panibagong pag-atake ang knocker na nagresulta sa pagkadurog ni Pochi. Ang knocker ay may kakayahang sumipsip ng kamalayan ni Marsha, at aatakihin na ng knocker si Goga, ngunit dumating si Rin sa tamang oras para itulak siya palabas ng panganib. Gayunpaman, lumalala ang sitwasyon nang bumagsak ang gusali sa dalawang individual. Si Pochi ay nagsimulang makaranas ng isang tiyak na uri ng sakit, ngunit alam niya na ang sakit ay medyo hindi direkta. Natuklasan na ginamit ni Goga ang sarili niyang katawan para kay protektahan si Rin, na pinipigilan ang mga durog na bato na bumagsak sa kanya. Matinding sakit ang nararanasan ni Goga, at tumutulo na ang dugo sa kanyang katawan. Ito ay isang matinding sandali na ibinahagi ni Goga at Rin, at nangako si Goga na sasamahan siya sa pamimitan ng bulaklak sa sandaling makatakas sila, ngunit malinaw na isa lamang sa kanila ang makaliligtas. Matagumpay na hinalikan ni Rin si Goga kahit na ito ay may maskara. Ang tunggalian ay lantarang nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, at sa buong panahon na ito, nakikiramay si Pochi sa discomfort na nararanasan ni Goga. Makalipas ang ilang sandali, sumasailalim si Pochi sa isang transformation, na ipinapalagay ang anyo ni Goga. Ang simbolikong pagbabagong ito ay kumakatawan sa pagpanaw ni Goga. Si Pochi ay nakakaranas ng matinding emotional na sakit dahil sa sitwasyong ito, at marahas siyang inatake ng knocker na inihagis siya sa tubig. Ang knocker ay tumalon din sa tubig, na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng bato sa paligid ng core nito.
Ang core ay lumabas mula sa lokasyon nito at mabilis na umahan sa tubig upang makatakas. Ipinaalam ng kreator ni Pochi na ang Knocker ay kasalukuyang lumilipat sa kanluran, na nagmumungkahi na magiging matalino para kay Pochi na sundan ito. Ipinaalala niya kay Pochi na ang isa sa kanyang mga kamalayan ay nakaimbak sa core. Gayunpaman, binabalewala ni Pochi ang pangunahing isyu at sa halip ay nakatuon na pumunta kay Goga. Pinagmamasdan niya ang mga individual na inaalis ang mga debris at iniligtas si Rin. Kasalukuyang walang malay si Rin, at nakuha na rin ang katawan ni Goga. Sa sandaling iyon, dumating ang kapatid ni Goga upang kunin ang bangkay ng kanyang kapatid. Habang nangyayari ito, napagmamasdan ang diwa ni Goga na unti-unting humiwalay sa kanyang mga kaibigan. Bigla niyang napagtanto na siya ay namatay, ngunit ang kanyang kamalayan ay patuloy na umiiral sa loob ng katawan ni Pochi. Di nagtagal, ipinaalam ni Pochi sa matandang lalaki at Pia na siya ay aalis, at kapag umalis na siya, hindi na sila hahabulin pa ng Knocker. Pagkaraang magkamalay, mabilis na pumunta si Rin sa bahay ng matanda para hanapin si Goga. Napansin ni Pochi na papalapit siya at agad na kinuha ang pagkakakilanlan ni Goga dahil hindi siya sigurado kung paano sasabihin sa kanya na ang kanyang kasintahan ay namatay na. Si Rin ay napuno ng kagalakan nang makita niya si Goga, at magiliw niya itong niyakap. Nagtanong siya tungkol kay Pochi, at malungkot na ipinaalam sa kanya ni Goga na si Pochi ay pumanaw na. Dinala niya siya sa libingan ni Goga ngunit nagkamali si Rin sa paniniwalang ito ang libingan ni Pochi. Si Rin ay lumuha para kay Pochi at ipinahayag na siya ay isang tunay na kahangahangang individual. Nagulat si Rin nang i-announce ni Goga na aalis siya para mamili. Hiniling ni Rin sa kanya na makipagkita sa kanya sa lugar ng bulaklak sa gabi, at pumayag si Goga. Ang matanda lalaki at si Pia ay bukas palad na nagbibigay kay Goga ng parehong pagkain at pera upang suportahan siya, habang siya ay nagsisimula sa kanyang paglalakbay, umalis siya at nagpaalam sa kanila. Nakararanas sila ng sandali ng kalungkutan habang naiintindihan nila ang katotohanan na si Goga ay namatay at hindi na babalik. Kinagabihan, hinanap siya ng ama ni Rin kung saan siya nagpapahinga. Ipinahayag ni Rin na wala siyang plano na magka-puzzle sa sinuman dahil may iniibig na siyang lalaki. Maluhaluhang ibinunyag ni Rin ang kanyang kaalaman tungkol sa pagkamatay ni Goga, naluluha ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Gayunpaman, masaya siya na kasama na ngayon ni Goga si Pochi. 4 na araw na ngayon ang paglalakad ni Pochi nang walang patutunguhan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang kreator at nagsagawa ng serye ng mga pagtatanong. Ipinaalam sa kanya ng kreator na ang mga Knockers ay magpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap, hanggang sa matagumpay nilang matalo siya. Ang layunin ni Pochi sa Earth ay mangolekta ng impormasyon, habang sinusubukan ng mga Knockers na hadlangan ang gawaing ito. Kino-question ni Pochi kung bakit hindi kayang labanan ng kanyang kreator ang mga Knockers sa kanyang sarili. Ipinaalam ng kreator ni Pochi na siya ang dapat tumalo sa mga Knockers at hindi siya. Nakakalungkot na pumanaw na si Goga, at ipinahayag ni Pochi na wala siyang pakialam sa anumang bagay. Muli, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang talakayan nang bigla nakaamoy si Pochi ng isang pamilyar na amoy. Sinundan niya ang amoy at natuklasan na humahantong ito kay Pia. Sinusundan siya ni Pia mula nang umalis siya sa bahay ng matanda. Nagpasya si Pia na sundan si Pochi at mag-alok sa kanya ng tulong sa anumang paraan na posible. Ayaw ni Pochi na samahan siya ni Pia dahil naniniwala siyang malalagay siya sa panganib. Iginiit ni Pia na mayroon siyang sapat na karanasan sa buhay upang makilala kung ano ang kapaki-pakinabang at nakakapinsala para sa kanya. Napagtanto ni Pochi na hindi pa handa si Pyre na sumuko, at bagamat nag-aalangan, pumayag siya sa huli. Sa kanilang paglalakbay, pinipili ni Pochi na pigilin ang pakikipag-usap kay Pia na sadyang binabalewala siya sa tuwing sinusubukan niyang simulan ang isang pag-uusap. Dumating ang dalawa sa isang bayan makalipas ang ilang sandali, at ipinahayag ni Pia na kailangan niyang kumain. Umorder siya ng maraming plato ng pagkain, na ikinagulat ni Pochi. Sinubukan ni Pochi na iparating sa kanya ang pangangailangan ng mabilis na pagkain para makaalis sila, dahil magiging mapanganib kung sasalakayin sila ng mga Knockers habang nasa bayan pa sila. Si Pia ay nananatiling walang malasakit at mahinahong umupo upang tikman ang kanyang pagkain. Si Pochi ay pumunta sa labas ng bayan, at muli siyang tumawag sa kanyang kreator. Siya ay nagtatanong tungkol sa lokasyon ng mga creators, kung saan ang kanyang kreator ay tumugon na sila ay matatagpuan ilang kilometro sa hilagang kanluran ng bayan.
Ang Creator ay may kakayahang madama ang presensya ng mga knockers at matukoy ang kanilang lokasyon. Ang pakikipag-usap ni Pochi sa kanyang sarili ay nagpagulat kay Pia, na dumating nang siya ay natapos ng makipag-usap sa Creator. Ipinaalam ni Pochi kay Pia ang tungkol sa kanyang Creator at ang pagkakaroon ng mga knockers. Kinabukasan, nakakita si Pia ng ilang masarap na prutas at naging sabik na subukan ito. Sinubukan ni Pochi na umakyat sa puno, ngunit paulit-ulit siyang nahuhulog. Pinayuhan siya ni Pia na mag-transform bilang Marcia at umakyat sa puno, dahil si Marcia ay nagtataglay ng pambihirang mga kasanayan sa pag-akyat ng puno. Mukhang hindi pamilyar si Pochi kung sino si Marcia, at napag-alaman na hindi lamang inaalis ng mga knockers ang isang piraso ni Pochi, kundi ninanakaw din nila ang mga alaalang konektado sa individual na iyon. Nagpa siya si Pochi na maging mas malakas dahil ayaw niyang mawala ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, nagtanong si Pia tungkol sa diskarte ni Pochi para talunin ang dating knocker na nakatagpo niya. Ipinaliwanag ni Pochi na binuga nito ni Gogan ng apoy, na naging sanhi ng pag-crack ng katawan nito nang tumalon ito sa tubig. Ipinaliwanag ni Pia na kapag pinainit ang bato ay nagiging malutong ito sa paglamig. Inihayag ni Pia na alam niya ang isang lugar kung saan maaaring mapahusay ni Pochi ang kanyang lakas. Mayroong isang lugar na patungo sa Sorelin, na isang paraiso ng mga hayop na nananatiling hindi binibisita. Walang magiging sagabal na makahahadlang sa pagsasanay ni Pochi sa lokasyong ito. Kinaumagahan, dumating ang dalawa sa daungan, at inutusan ng isang babae ang dalawa na pumasok sa barko na nasa harapan nila, at pumayag silang gawin ito. Pagpasok ay agad na nagkahiwalay sina Pia at Pochi, biglang ipinunta si Pochi sa isang selda. Ipinaalam ng kinauukulan sa mga bilanggo na maglalakbay sila sa isla ng Jan Andak kung saan magsisimula ang kanilang huling yugto ng buhay. Pagkatapos dumaong ng barko, matagumpay na lumabas si Pochi at ginamit ang kanyang wolf form para subaybayan ang lokasyon ni Pia. Kasalukuyang nakakulong si Pia sa isang kulungan na may mataas na seguridad na matatagpuan sa isang malaking elevation sa itaas ng antas ng lupa. Nagsusumikap si Pochi na maabot ang kanyang layunin, ngunit may mukhang isang hindi malulutas na hamon para sa kanya. Ang babae na nag-engganyo kay Pochi at Pia sa barko ay saksi sa pagbagsak ni Pochi mula sa tuktok ng gusali ng maximum security prison. Ipinaalam ng babae kay Pochi na ang mga marahas na kriminal ay nakakulong sa bilangguan na walang posibilidad na makatakas. Ang buong isla ay lumilitaw na gumana bilang isang bilangguan, at si Pochi ay nagalit sa babae dahil sinadya niyang ihatid sila sa barko. Lubos na nalalaman ang kanilang destinasyon, humingi ng tawad ang babae at nagmumungkahi ng paraan para makipag-ayos sa kanya. May itinalagang lugar kung saan maaaring makipaglaban si Pochi, at ang mananalo ay mabibigyan ng gantimpala. Kung si Pochi ay magwawagi sa arena, siya ay makokoronahan bilang hari ng isla at magkakaroon ng kapangyarihang magpasya kung palayain or hindi si Pia mula sa bilangguan. Dinala si Pochi sa arena kung saan nakatagpo niya ang iba pang mga kalahok. Walang malinaw na pag-unawa si Pochi sa kanilang tungkulin at mga responsibilidad sa loob ng arena. Ipinaliwanag ng host na ang kompetisyon ay nahahati sa mga stages. Ang mga kalahok ay pagsasama-samahin, at ang mga huling nakaligtas lamang mula sa bawat grupo ang uusad sa susunod na stage. At ang grupo ni Pochi ay biglang pinakawalan sa arena, at sa kanyang sorpresa, agad silang nagsimulang walang awa na umatake sa isa't isa, na kumikilos tulad ng mga ligaw na hayop. Nananatili sa malayo si Pochi at nagmamasid lang, hindi sigurado kung anong aksyon ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, habang namumuo ang tensyon, isang kalahok ang naiwang nakatayo sa bingit na ideklarang panalo. Gayunpaman, bago ang anunsyo, natanggap niya ang nakakagulat na balita na si Pochi ay buhay pa. Ibinato niya ang kanyang palakol sa ulo ni Pochi, ngunit wala itong epekto sa kanya. Pagkatapos ay itinutulak niya ang ilang mga espada kay Pochi gaya ng madalas niyang ginagawa. Pinili ni Pochi na huwag atakihin ang lalaki dahil sinusubukan niyang itago ang kanyang kapangyarihan. Matapos maubos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kalahok sa wakas ay bumagsak at tinanggap ang pagkatalo. Idineklara na si Pochi ang panalo sa laban. Ang mga kahangahangang kakayahan ni Pochi ay nagpagulat sa lahat. Pagkatapos ng laban, isang babae na nagngangalang Nori ang lumapit kay Pochi at nagpakilala. Ipinakilala rin niya ang kanyang alagang kwago, na magiliw niyang tinawag na Leonard.
Ipinakilala si Pochi sa lahat ng mga kaibigan ni Nori, na mabilis na nagsimulang tukuyin siya bilang ang immortal na lalaki. Bukod pa rito, itinatampok nila na siya ang nangunguna sa paligsahan at inaasahang magiging susunod na pinuno. Nagpakilala ang mga kasamahan ni Nori. Ang unang tao ay si Leroy, isang batang lalaki na maganda ang pangangatawan. Ang pangalawang tao ay si Mia, isang babaeng pula ang buhok. Di nagtagal pagkatapos, napagmasdan ni Pochi na ang mga bilanggo ay namumuhay sa isang tila normal na buhay sa isla. Siya ay namangha sa panlilinlang ni Nori sa pagdadala sa kanila sa isla. Siya ay naguguluhan tungkol sa dahilan kung bakit si Pia ang nag-iisang bilanggo na nakakulong sa maximum security prison, dahil ang lahat ng iba pang mga individual sa isla ay mga bilanggo din. Ipinaliwanag ni Nori na si Pia ay itinuturing na isang mapanganib na kriminal ayon sa mga ulat. Nilason niya umano ang isa sa mga pinuno ng nayon matagal na panahon na ang nakakalipas. Nagulat si Nori nang malaman na medyo importante si Pia para kay Pochi sa kabila ng kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanya. Kinikilala ni Nori na hinikayat siya ng isang hindi kilalang tao na linlanggan si Pochi at si Pia na sumakay sa barko. Gayunpaman, wala siyang kaalaman sa pagkakakilanlan ng taong ito. Nang marinig ito, nagalit si Pochi at nagpas siyang umalis, at ayaw na niya ng anumang involvement kay Nori at sa grupo nito. Sa gabing iyon, ipinahayag ni Pochi ang kanyang pag-aalinlangan sa kanyang kreator tungkol sa pagkittle sa buhay ng iba sa arena. Ipinaalam ng kreator kay Pochi na ang lahat ng kalahok sa paligsahan ay nakapagdesisyon na naayalay ang kanilang buhay. Sa makatuwid, maaari itong hindi maging masama sa moral na patayin ni Pochi ang sinuman sa kanila, dahil handa na sila para sa ganoong resulta. Payapang natutulog si Pochi nang lumapit sa kanyang kinalalagyan ng isang hindi pamilyar na tao na nakasuot ng hoodie. Hinahawakan ng individual ang ulo ni Pochi at mapaglarong inilapit ang mukha nito sa pisngi ni Pochi. Kinaumagahan, nakatanggap si Nori ng impormasyon na ang isa sa kanilang mga bisita ay nagsimulang lumahok sa mga laban sa arena. Higit pa rito, napag-alaman na ang kanilang panauhin ay walang iba kundi ang individual na nasangkot sa nakakaligalig na pag-uugali kay Pochi kagabi. Sa kabilang banda, makikita si Pochi na sinusubukang maghanap ng paraan upang makita si Pia. Habang nakikibahagi sa aktibidad na ito, hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang daga at hindi sinasadyang napatay ang isang daga. Matapos ipagpalagay ang anyo ng isang daga, natuklasan niya ang kanyang bagong nahanap na kakayahang madaling mag-navigate sa masikip na espasyo. Lumipas ang ilang sandali, at kumpiyansa si Pochi na pumasok sa arena para sa kanyang paparating na laban. Mukhang nag-aalangan si Pochi tungkol sa pag-atake laban sa kanyang kalaban, ngunit ang lalaki ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpigil. Nag-transform si Pochi sa isang lobo sa pagtatangkang takutin siya, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na hindi epektibo. Nag-transform siya bilang goga at naglalabas ng apoy sa paligid niya, ngunit nananatili siyang hindi apektado. Si Pochi ay hindi makapag-transform sa isang oso dahil ang mga knockers ay kasalukuyang nagtataglay ng kakayahang iyon. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala ni Perona, na naging dahilan upang siya ay sumailalim sa pagbabagong anyo at ipagpalagay ang kanyang hitsura. Mayroon lamang isang posibleng interpretasyon ng sitwasyong ito, namatay na si Perona. Gamit ang kanyang bagong nahanap na kasanayan, mahusay niyang iniiwasan ang pag-atake ng kanyang kalaban at naghahatid ng isang malakas na pag-atake, na tumatalo sa kalaban ng hindi nagdudulot ng nakamamatay na pinsala. Pagkatapos ng laban, makikita si Pochi na nag-iisa sa tabi ng lawa. Lumapit si Nori kay Pochi at nag-aalok ng isa pang taos-pusong paghingi ng tawad para sa kanyang mga aksyon. Si Pochi ay hindi handang makinig sa kanya at hindi na lang siya pinansin. Nagpaabot ng imbitasyon si Nori kay Pochi para sa handaan nilang magkakaibigan. Gayunpaman, si Pochi ay nananatiling hindi interesado. Nangako si Nori na tutulungan si Pochi sa paghahanap ng solusyon upang matiyak ang paglaya ni Pia mula sa kanyang kasalukuyang pagkakakulong, bilang isang paraan ng pagbawi sa kanyang pagkakamali. Mukhang masaya si Pochi nang marinig ito at kusang loob na pumayag na maging kaibigan ni Nori. Nang maglaon, bumisita si Pochi sa bilangguan upang makipag-usap kay Pia. Laking gulat ni Pia nang matuklasan na si Perona ay pumanaw na rin. Ayon kay Pochi, tiyak na namatay si Perona nang may karangalan habang ipinagtatanggol ang mga mahal niya.
Nangangako si Pochi na hahanap ng solusyon para matiyak ang paglaya ni Pia mula sa bilangguan, dahil hindi niya kayang umalis sa isla nang wala siya. Si Pia ay naging parang pamilya na ni Pochi, at hindi siya handa na mawala ang mahalagang ugnayang ito. Kinabukasan, pumasok si Pochi sa arena upang ipagpatuloy ang kanyang laban at matagumpay na sinipa ang kanyang kalaban na si Mondo na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Hinihimok ni Pochi si Mondo na sumuko, dahil wala siyang balak na patayin siya. Patuloy na sinisigawan ng mga manunood si Pochi, na hinihimok siyang talunin ang kanyang kalaban. Nagpaputok sila ng mga palaso sa kanyang kalaban, ngunit mahusay niyang hinarang ang mga ito at hinihiwa ang bawat palaso sa kalahati, at nagulat din ang kalaban ni Pochi na pinoprotektahan siya. Nang wala saan, isang araw ang bumaril mula sa likod na tumama sa kalaban ni Pochi sa likod. Nadurog ang puso ni Pochi sa kabila ng pagdedeklarang panalo siya sa laban. Pagkatapos ng laban, gumaan ang pakiramdam ni Pochi nang matuklasan na buhay pa si Mondo. Ipinahayag ni Mondo ang kanyang pasasalamat sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay, at nagtanong tungkol sa dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Ipinahayag ni Pochi na siya ay personal na nakaranas ng sakit at pamilyar sa mga sensasyon nito, bilang isang resulta, matatag niyang sinabi na hindi siya handa na kitilin ang buhay ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Mondo na nakarating siya sa isla dahil sa kanyang kapatid, at nangako si Pochi na tutulungan si Mondo at ang kanyang kapatid na umalis sa isla kapag siya ay naging pinuno. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang dumating ang isang grupo ng mga taga-nayon at sinimulang kagalitan si Pochi. Nagrereklamo sila na wala pang napapatay si Pochi mula nang magsimula ang tournament. Sinusubukan ni Pochi na humingi ng tawad, ngunit ang ibang tao ay hindi handang makinig. Biglang nagsimulang manginig ang lupa habang ang knockers ay lumabas mula sa ibaba. Sa sandaling iyon, nasa anyo ni Goga si Pochi nang atakihin siya ng knocker. Pinayuhan ni Pochi ang mga taga-nayon na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan upang maiwasan ang anumang pinsala o pagkamatay. Nag-transform siya sa kanyang lobo na anyo at pinangunahan ang knocker na sundan siya. Nag-transform siya bilang isang mole na daga at natuklasan ng isang butas sa katawan ng knocker. Nagsisimula siyang kumagit sa kaibuturan ng knocker, ngunit bago pa man magawa ang anumang pinsala, matagumpay na itinapon ng knocker si Pochi. Sa sandaling iyon, bumalik sa ang mga taga-isla upang tulungan si Pochi. Ginagamit ang parang anchor na device para igapos ang knocker gamit ang lubid. Ang pagkakataong ito ay nagpapahintulot sa kanila na mag-shoot ng mga paputok na arrow sa knocker. Nire-replenish ni Pochi ang kanilang mga arrow sa tuwing maubusan sila. Sa wakas, nakagawa sila ng butas sa katawan ng knocker. Sama-samang nagtutulungan, nagpapakawala sila ng sandamakmak na mga arrow sa katawan ng knocker, na sa huli ay naging sanhi ng pagsabog nito. Natuklasan ni Pochi ang core at inaalis ito, at nagagawa niyang bawiin ang lahat ng personalidad na ninakaw sa kanya, kasama sina Marcia at Goga. Napagtanto ni Pochi na hindi niya kayang talunin ang knocker ng mag-isa, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Nori at sa kanyang mga kaibigan para sa kanilang tulong. Sa gabing iyon, kasama ni Pochi si Nori at ang kanyang mga kaibigan para sa hapunan habang nagtitipon sila sa paligid ng maaliwalas na bonfire. Nakikisali sila sa isang maalalahanang pag-uusap tungkol sa kanilang mga adhikain para sa hinaharap. Di nagtagal, ginamit ni Pochi ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto upang maghanda ng iba't ibang masasarap na pagkain para sa lahat. Nagsisimula silang kumain hanggang sa maabot nila ang punto ng pagkabusog kung saan hindi na sila makakain ng anumang pagkain. Biglang nawala ng malay ang lahat ng kumain ng pagkain, at biglang napagtanto ni Pochi na inihain niya ang isa sa mga pagkain na inihain sa kanya noon ni Yasi. Lihim niyang naidagdag ang pampatulog na tinatawag na morning glory sa pagkain, at nilikha ni Pochi ang ulam nang hindi isinasaalang-alang na ang pagkain ay naglalaman ng mga gamot na pampatulog, at humihingi siya ng paumanhin sa kanyang kakulangan sa kaalaman. Napansin niya ang diary ni Nori sa sahig at nagpas siyang kunin ito at basahin. Binabasa ni Pochi ang pinakabagong kabanata kung saan ipinahayag ni Nori ang kanyang pananabik sa pagsama ni Pochi sa kanila para sa hapunan. Habang binababa niya ang libro at nagsimulang maglakad palayo, biglang nagising si Nori. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Pochi dahil sa panlilinlang sa kanya na pumunta sa isla. Pagkaalis ni Pochi, kinuha ni Nori ang kanyang panulat at sinimulang idokumento ang ilang mahahalagang katotohanan sa kanyang aklat. Nagpapatuloy si Nori upang ibahagi ang kanyang kwento.
Siya ay palaging may hilig sa pagsusulat at ang pagtutuloy nito bilang isang karera ay ang kanyang tunay na pangarap. Noong bata pa siya, nakatira siya sa kanyang mga magulang, at noong siya ay 7 taong gulang, nagising siya isang araw at napagtanto na ang kanyang ina ay pumanaw na. Naaresto na ang ama ni Nori bilang sospek sa kaso, at ang ama ni Nori ay nakatakdang ipadala sa isla, na nag-udyok sa kanya na gumawa ng desisyon na samahan siya. Matibay siyang naniwala sa kawalang kasalanan ng kanyang ama at determinado siyang suportahan ito sa buong pagsubok. Pagkarating sa isla, ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na nagpasya siyang makilahok sa paligsahan. May plano siyang manalo at maging pinuno ng isla, pagkatapos makakaalis na sila ni Nori sa isla. Si Nori ay nakakaramdam ng takot at may paniniwalang nasa panganib ang buhay ng kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang ama ay nagbibigay ng katiyakan sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na malalampasan niya ang sitwasyon. Inutusan niya si Nori na makipagkita sa kanya sa port pagkatapos ng paligsahan kung saan maaari silang dalawa na umalis ng magkasama. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang paligsahan, nahihirapan si Nori na paniwalaan na ang kanyang ama ay may kakayahang gumawa ng gayong kalupitan. Nagpasya siyang umalis sa arena dahil hindi na niya nakikilala ang lalaking tinitingnan niya. Nang matapos ang paligsahan, natuklasan ni Nori na ang kanyang ama ang lumabas bilang panalo. Pagkatapos, tumuloy siya sa daungan kung saan siya dapat makipagkita sa kanyang ama, kasama ang isang aklat na iniwan ng kanyang ama na may kasamang sulat. Sa sulat, ipinahayag ng kanyang ama ang pagnanais na italin niya ang kanyang mga pangarap sa loob ng mga pahina ng aklat. Biglang sumulpat ang tatay ni Nori sa likod niya, para lang bumagsak ng walang buhay. Lumilitaw na nilason siya ng mga taong may matinding galit sa kanya. Umalis si Nori habang hawak-hawak ang libro sa kanyang kamay, at mula noong sandaling iyon, masigasig niyang idokumento ang lahat ng kanyang nakakaharap. Nakilala niya ang iba pang mga bata noong siya ay 9 taong gulang, at simula noon, pinaplano na nila ang kanilang pagtakas. Naging miyembro siya ng import crew noong siya ay 13 taong gulang, at noong siya ay naging 14 years old, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Pochi sa port. Ito ang sandali kung kailan matagumpay na hinikayat ng individual na may suot na talukbong si Nori na linlanggan sina Pia at Pochi, na humantong sa kanila sa barko. Ang hindi kilalang tao ay nagpakumbinsi sa kanya na si Pochi ay mananalo sa paligsahan at maging isang maalamat na figure. Pagkatapos, magkakaroon siya ng kakayahang iligtas si Nori at ang kanyang mga kaibigan mula sa isla. Ito ang dahilan kung bakit pumayag si Nori na akitin si Pochi sa isla. Sa kasalukuyang araw, binibisita ni Pochi si Pia at nag-transform siya bilang si Marcia, at ang pag-akyat sa antas ng bilangguan ay isang simpleng gawain para sa kanya. Tiniyak niya kay Pia na ililigtas niya siya pagkatapos manalo sa finals na naka-schedule para sa susunod na araw. Nang sumunod na araw, pumasok si Pochi sa arena at natuklasan na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang nakahood na individual. Inalis ng individual ang kanilang hood, inilalantad ang kanyang mukha, at napag-alaman na ang tinutukoy na individual ay si Yasi. Sinabi niya kay Pochi na sabik na siyang makalaban siya sa isang tunggalian, at sinabi niya rin na siya ang tumapos kay Perona. Nang marinig ito ni Pochi, nagalit siya. Sinubukan niyang atakihin si Yasi, ngunit walang kahirap-hirap siyang umiiwas sa mga pag-atake nito. Sa kabila ng pagbabagong anyo sa malaking oso, ang kanyang mga pagsisikap ay nagpapatunay na hindi epektibo. Kahit anong gawin ni Pochi, laging nakakalamang si Yasi. Ang masasakit na salita ni Yasi ay nagdulot ng pabigla-bigla na reaksyon mula kay Pochi, dahilan upang harapin niya si Yasi ng walang pag-aalinlangan. Mahusay niyang iniiwasan ang pag-atake ni Pochi at mabilis na tinutukan ng needle na pampatulog sa leeg nito. Si Pochi ay nahimatay at si Yasi ang idineklara na nanalo sa torneo matapos matagumpay na talunin si Pochi. Naghatid si Yasi ng matagumpay na talumpati sa kanyang pagkapanalo, at ipinaalam niya sa mga manonood na matagal na niyang sinusubaybayan si Pochi. Sinabi niya na siya ang unang taong nakakita sa kanya bago siya nag-mature, at gusto niyang samahan siya ng mga tao sa pag-aalaga sa kanya. Ito ay maliwanag sa lahat na siya ay nagtataglay ng kakayahang gumawa ng mga kahangahangang tagumpay. Nais niya ang kanilang pakikilahok sa pagbuo ng isang mabigat na hukbong army na haadlang sa sinumang manggaheads na umatake. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yasi sa mga tao na wala siyang nais na maging pinuno, at ang tanging hangad niya ay ang maging tagapangasiwa ni Pochi. Kusang loob niyang isinuko ang kanyang mga karapatan sa posisyon ng pinuno ng isla, at inilipat ang mga ito kay Nori.
Nang marinig ito, ang karamihan sa mga tao ay nagalit at nagsimulang gumawa ng isang plano upang saktan si Nori. Si Nori at ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na lumabas sa arena, iniiwasan ang anumang potensyal na pag-atake. Pagkatapos, inihatid ni Yasi si Pochi sa executive quarter na matatagpuan sa isla. Marahan niya itong inihiga sa kama at nagpapatuloy sa iba't ibang aktibidad kasama niya. Si Pochi ay nakakaranas ng parang panaginip na estado kung saan malinaw niyang nararamdaman ang bawat aksyon na ginagawa sa kanya ni Yasi. Di nagtagal, si Nori at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa kastilyo na may balak na iligtas si Pochi. Pumasok sila bigla sa kwarto, upang madatna na nawala na si Pochi. Nagpakita si Yasi at ipinaalam sa grupo na dinala na niya si Pochi sa underground chambers. Dumating din ang kapitan ng nag-iisang barko sa isla, at pinayuhan ng kapitan si Nori na sumuko upang maiwasang mapahamak kay Yasi. Inaangkin ni Nori na si Pochi ay may kakayahang gumawa ng isang barko na maihahambing sa laki ng barko ng kapitan. Binigyan ni Yasi si Nori ng 10 segundong ultimatum, sumuko or harapin ang matinding kahihinatnan ng pagkawala ng buhay niya at ng kanyang mga kaibigan. Nasa bingit na si Yasi na magdulot ng pinsala kay Nori at sa iba pa, nang lumabas si Pochi mula sa likuran at mabilis na naglagay ng espada sa leeg ni Yasi. Ibinunyag niya na nagising siya ilang minuto lang bago siya dinala sa underground chambers. Gumawa siya ng isang tusong plano upang linlanggan ang mga gwardya sa pamamagitan ng paglikha ng isang guwang na kopya ng kanyang sarili. Handang isakripisyo ni Pochi ang kanyang sarili alang-alang kay Yasi sa kondisyon na palayain niya ang kanyang mga kaibigan. Sumasang-ayon si Yasi sa mga tuntunin, at si Nori ang pinuno ng isla, ay kailangan ng umalis sa isla. Siya ay may kalayaang gawin ito at kailangan niyang pumili ng mga individual na sasama sa kanya. Bukod pa rito, mahalagang tandaan na ang barko ay may kapasidad na 700 individual lamang. Sa makatuwid, ito ang nagsisilbing pinakamataas na limitasyon para sa bilang ng mga tao na maaaring piliin ni Nori. Si Nori ay gumawa ng kanyang desisyon at nagtataguyod para sa pagpapalaya ng lahat ng mga bata sa isla. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Mondo at ang kanyang kapatid na sumama din sa kanila, at sasali rin sa kanila si Pia. Maraming tao ang nabalisa sa desisyon ni Nori, ngunit naniniwala siyang karapat-dapat ang mga bata ng mas magandang buhay kaysa sa kasalukuyang mayroon sila sa isla. Habang naghahanda na silang umalis, dinakip ni Yasi si Nori at ang kanyang mga kaibigan, at tinitiyak niya sa kanilang lahat na sila ay makakaalis. Si Yasi ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng isa pang dosis ng tranquilizer kay Pochi. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay si Nori, na nasorpresa dahil inaasahan niyang mananatili siyang walang malay sa loob ng ilang oras. Sumakay si Nori sa isa sa mga lifeboat at nagsimulang bumalik sa isla. Ipinaalam niya sa kanyang kapitan at kay Mondo na bantayan ang kanyang mga kaibigan at ang mga bata. Ilang sandali pa, dumating si Nori sa lokasyon kung saan banihag si Pochi. Nang maingat na niyang ilagay ang isang sulat sa butas, biglang lumitaw si Pochi sa kanyang likuran. Nagawa ni Pochi na makatakas sa butas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa isang mole na daga. Nagulat si Pochi na pipiliin ni Nori na isuko ang kanyang tanging pagkakataon para sa kalayaan upang makabalik at iligtas siya. Ipinahayag ni Pochi ang kanyang pasasalamat sa kanya para dito, at nagpasya silang umalis ng magkasama. Dahil sa bagyo, hindi na sila pwedeng maglayag ngayong gabi. Dapat silang magpalipas ng gabi sa isang kuwebo at pagkatapos ay umalis sa susunod na umaga. Bago matulog, nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang mga paksa. Pinag-iisipan ni Nori ang posibilidad ng pagkawasak ng mundo, at nagtatanong kung ito ba ang layunin kung bakit siya ginawa ng kanyang kreator, upang pangalagaan ang kaalaman sa lahat ng bagay na umiral bago ang naturang kaganapan. Nang gabing iyon, nanaginip si Nori kung saan nakasama niyang muli ang kanyang mga kapamilya. Kinaumagahan, habang naghahanda silang umalis, ipinaalam ng kreator ni Pochi na nakabalik na sa isla ang mga knocker. Nag-aatubili si Nori na makitang umalis si Pochi, ngunit nauunawaan niya na napipilitan si Pochi na manatili dahil sa kanyang pangako sa mga tao, sa kabila ng kanilang mga kriminal na background at ang katotohanan na karamihan sa kanila ay karapat-dapat sa matitinding kahihinatnan. Samantala, ipinaalam din kay Yasi na nakatakas si Pochi. Bukod pa rito, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa ulat na nagsasaad na nagkakaroon ng problema sa isla. Natuklasan na ang mga knocker ay pinamumugaran ang hukay ng bangkay, na nagresulta sa muling pagbuhay ng daan-daang bangkay na kahawig ng mga zombie.
Pagdating ni Pochi, ang mga taga-isla ay nakikipaglaban na sa mga zombie. Sa sandaling iyon, dumating si Nori upang tulungan siya. Ang mga kaibigan ni Nori, kabilang sina Leroy, Mia, Yuta, at iba pa, ay mabilis na dumating upang mag-alok ng kanilang tulong bago niya lubos na maunawaan ang sitwasyon. Habang sinisimulan nilang tapusin ang mga zombie, iminungkahi ni Pochi ang ideya ng paglipat sa hukay at puksain ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Bumagsak si Yuta, at bilang resulta, nahawaan siya ng mga knocker. Ang mga knocker ay nakaka-impluwensya kay Yuta, na gumagamit ng sibat para saksakin si Mia sa tiyan, at sina Nori at Pochi ay nakakaranas ng matinding pagkabalisa at kalungkutan. Kamakailan ay nawalan sila ng dalawa pang kaibigan dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na protektahan sila. Humihinga pa si Mia, kaya nagpa siya si Pochi na mag-transform bilang Goga at maingat siyang dinala palayo sa lugar. Dumating sila sa isang lokasyon kung saan ang mga knocker ay hindi mahahanap agad ang lugar. Sa loob ng susunod na 3 minuto nakahiga si Mia, ngunit sa kasamaang palad, wala na silang magagawa para iligtas siya, at tuluyan na siyang namatay. Hindi nagtagal, nahanap ng mga knocker ang lugar, ngunit matagumpay na nakatakas si Nori. Nag-alok si Leroy na manatili at pigilan sila, at inutusan ni Leroy si Pochi na mag-transform sa isang mole na daga na may balak na ihagis siya para mahuli siya ng ibon. Inihagis niya si Pochi sa hangin, at pagkatapos ay mabilis siyang dinala ng ibon palayo sa lugar. Nasakop na ng mga knocker ang lahat sa lugar, kasama na si Leroy. Sa pag-alis ng buhay mula sa katawan ni Leroy, ninanamnam niya ang isang pakiramdam ng kasiyahan na walang pinagsisisihan. Mahigpit niyang pinanghahawakan ang paniniwala na ang kabilang buhay ay magbibigay sa kanya ng isang kasiya siyang pag-iral. Ang labanan laban sa mga zombie ay nagpapatuloy, at sa isang matinding sandali, sinubukan ng isang knocker na salakayin ang katawan ni Yasi. Gayunpaman, mahusay niyang itinaboy ito ng walang labis na pagsisikap. Nakita ni Yasi si Nori na tumatakbo sa malayo at mabilis na kinuha ang isang natatanging pana, na nagbabalak na tapusin siya. Nang malapit na niyang bitawan ang arrow, lumitaw si Pochi sa anyo ng malaking oso at pinipigilan siyang umatake. Nagkaroon ng pagkakataon si Pochi na patayin siya, ngunit pinili niyang iligtas ang kanyang buhay dahil sa kanyang matibay na pasya laban sa pagkuha ng buhay ng ibang tao. Nag-transform si Pochi bilang Goga at gumamit ng apoy upang maalis ang lahat ng mga zombie upang iligtas si Nori. Matagumpay na natalo ni Pochi ang lahat ng knocker, at 3 na lang ang natitira, ang mga knocker sa loob ni Mia, Leroy, at Yuta. Si Pochi ay nakakaranas ng pag-aatubili pagdating sa pagpatay sa kanila. Biglang lumitaw si Yasi at kinuha si Nori bilang hostage sa isang iglap, naglabas siya ng banta na itapon si Nori sa apoy maliban kung susundin ni Pochi ang kanyang mga kahilingan. Si Nori, na determinadong pigilan si Pochi sa pagpili, ay gumawa ng mahirap na desisyon na hilahin ang sarili at si Yasi sa apoy, ngunit matagumpay na nailigtas ni Pochi ang dalawa mula sa pagkakahulog sa apoy. Mabilis niyang iginapos si Yasi bago ito magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman, at ngayon ay oras na para pangalagaan ang mga kaibigan ni Nori. Matapos matagumpay na maalis ang mga nanghihimasok, inihanda na ang bangkay ni Mia at ang iba pa para sa paglilibing. Ang ilang matatanda sa isla ay namangha ng matuklasan na naruroon pa rin si Nori, at ipinaalam niya sa kanila na siya at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik upang magbigay ng tulong sa mga tao, at pumukaw ito ng luha mula sa kanila. Ang isang grupo ng mga bata ay bumalik upang iligtas ang mga hindi karapat-dapat na mga kriminal na nag-aapoy ng isang pakiramdam ng moralidad sa kanilang sarili. Inanunsyo ni Nori, ang pinuno ng isla, na ang mga laban sa arena ay inalis na sa agarang epekto. Nagsimulang maghanda si Pochi na umalis dahil natatakot siya na kung mananatili siya, ang mga knocker ay maglulunsad ng panibagong pag-atake sa isla. Nagpasya si Nori na manatili sa isla at magtrabaho tungo sa pagpapanumbalik nito, at determinado siyang masaksihan ang kasaganaan ng isla. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula si Pochi sa isang paglalakbay at umalis sa isla. Inutusan ni Nori ang kanyang ibon na samahan si Pochi at magsilbing gabay niya. Tutulungan din ng ibon si Nori sa paghahanap kay Pochi kapag nasa tamang panahon na. Si Yasi ay nasa ilalim pa rin ng pagkabalisa, kaya nagpasya si Pochi na isama siya, at pigilan siya na gumawa ng anumang aksyon. Nagising si Yasi nang makarating sila sa gitna ng karagatan, pagkatapos ay ipinagtapat niya na siya ay may gusto kay Pochi simula noong araw na una silang nagkita.
Pinatay niya ang lahat ng malapit sa kanya dahil ayaw niyang maagos siya ng mga ito sa kanya. Naiinis si Pochi nang marinig ito, at nahihirapan siyang paniwalaan na ginawa ni Yasi ang lahat ng ito dahil sa ngalan ng pag-ibig. Gumawa siya ng isa pang bangka at inutusan si Yasi na humanap ng paraan para palayain ang sarili. Iniwan siya ni Pochi at nagpatuloy sa paglalayag. Biglang, isa sa mga bahagi mula sa knocker ay nagpakita at naglunsad ng isang pag-atake kay Yasi habang siya ay nasa loob ng bangka. Dumating si Pochi sa daungan kung saan sinabi ni Pia na maghihintay siya, at nakita niya si Pia na kumakain sa malapit na restaurant. Nagpa siya si Pochi na huwag istorbohin siya at tahimik na umalis. Kinabukasan, sa gabi, pumunta siya sa kanyang silid at nag-iwan ng ilang mga prutas para sa kanya. Kinaumagahan, naghahanda ng umalis si Pochi nang bigla niyang napagtanto na nakalimutan niyang mag-iwan ng sulat para sa kanya. Mabilis siyang bumalik, kumuha ng panulat at papel, at gumawa ng sulat. Sa wakas, maingat niyang inilagay ang liham kung saan madali niya itong mahahanap. Habang aalis na si Pochi, bigla niyang naalala na maaaring mangailangan si Pia ng jacket dahil sa malamig na panahon. Mabilis siyang bumalik upang bigyan ng jacket si Pia, ngunit hindi niya ito mahanap sa kanyang silid. Sinundan niya ang kanyang amoy at nakita siyang nagtatago sa likod ng isang malapit na palumpong. May isang individual na nagtatangkang dukutin si Pia, at nang malapit nang makialam si Pochi, nag-iisang kinalaban ni Pia ang masamang tao. Patuloy niyang binabantayan si Pia dahil nahihirapan siyang iwan ito. Ipinaalam sa kanya ng kreator na medyo matanda na si Pia at maaaring pumanaw anumang oras, at nagalit si Pochi nang ipaalam sa kanya ng kanyang kreator na si Pia ay tuluyang mawawala. Kalaunan ng gabing iyon, tahimik na naglagay ng jacket si Pochi sa tabi ni Pia habang natutulog siya. Akmang aalis na siya, hinawakan siya ni Pia. Parehong masaya sina Pia at Pochi na makita ang isa't isa, at magkasama silang naglalakbay sa kailaliman ng kagubatan. Sa tuwing malalaman ni Pochi at Pia ang presensya ng mga knocker, agad nilang pinipiling tumakas sa kabilang direksyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nababawasan ang lakas ni Pia hanggang sa isang araw ay bumagsak siya, at sinimulang alagaan siya ni Pochi at dinala siya saan man niya gustong pumunta. Isang araw, humingi ng tulong si Pia kay Pochi sa pagkuha ng isang bagay sa beach. Habang wala siya, binisita ng kreator ni Pochi si Pia, at batid ni Pia na palagi itong nagmamasid sa kanila. Nakiusap siya sa kanya, humihiling na kunin siya at bigyan ng pagkakataong maipanganak muli bilang isang bagay na kapakipakinabang para kay Pochi. Tinanggap ng kreator ni Pochi ang deal at tinapos ang kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang kaluluwa bago pa ito mapunta sa isang paraiso. Sa kanyang panaginip, nakita ni Pia ang kanyang sarili bilang isang napakagandang dalaga. Ang kreator ni Pochi ay gumagawa ng isang orb at inutusan siyang hawakan ito. Pagkatapos, napasok si Pia sa loob ng orb. Gayunpaman, nang bumalik si Pochi, natuklasan niya na pumanaw na si Pia. Nawasak ang puso niya at nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan. Pagkaraan ng ilang oras, nag-ipon siya ng lakas ng loob na ilibing si Pia, at siya ay patuloy sa kanyang walang katapusang paglalakbay. Lumipas ang maraming dekada, at si Pochi, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay patuloy na nakikipaglaban sa mga knocker.